Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 441 hanggang 460. Kabanata 441. Ngumiti si Old Master Lo, ang kanyang ekspresyon ay lumuluha habang hinawakan niya ang nakalahad na kamay ni Old Master Tuner at sumagot, "Tama ka. Mabilis ang panahon. Hindi ako makapaniwalang mahigit isang dekada na ang nakalipas. Pareho kaming tumatanda at nahihirapan na kaming gumalaw. Kasama mo sa Swallow Capital at ako sa Harbor City, sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkikitang muli kung hindi dahil dito?" Ngumiti si Old Master Turner. Anumang dagdag na araw na mayroon kami ay isang pagpapala kung isasaalang-alang ang aming edad, at sa bawat oras na magkikita kami ay isang mas kaunting oras para sa hinaharap. Sino ang nakakaalam kung kailan ang huling pagkikita natin? Medyo marami na kaming nawalan ng mga kaibigan simula noong huli kaming nagkita. Pagkatapos ay hinailan ni Old Master Lo si Jasper at ngumiti. Kung ganoon, kailangan talaga nating pasalamatan itong binata dito. Wala na akong dahilan para pumunta sa Swallow Capital kung hindi dahil sa magandang celebratory banquet na kanyang pinangunahan. Siya rin ang nag-host nitong dinner. Nilinggan ni Old Master Turner si Jasper, at bago pa makapagsalita ang una, magalang na binati siya ni Jasper, "Hello, Old Master Turner. Ako si Jasper Lane." Ngumiti at tumango si Old Master Turner bago masiglang sumagot, "Mabuti, napakabuti. Narinig na kita dati. Ito ay isang napakagandang piging na iyong na-host. Nakakahiya na ako ay ginagamot pa at hindi ko makita ito para sa aking sarili, ngunit ang ilan sa mga dati kong kaibigan ay nagsabi sa akin tungkol sa iyo. Magaling ka, binata." Ngumiti si Jasper. Talagang matagumpay ang piging, ngunit hindi ko matanggap ang lahat ng kredito. Ito ay isang magkasanib na pagsisikap sa aking mga kasamahan, at hindi ko ito matagumpay na may host kung wala ang tulong at pamumuno ng mga nakatataas. Marami pa akong dapat matutunan. Hindi ako mangangahas na kunin ang lahat ng kredito sa aking sarili. Tumawa si Old Master Turner. Ang isang kabataang tulad mo ay dapat na magtrabaho para sa gobyerno, hindi sa negosyo. Pagkatapos ng kaunti pang maliit na pag-uusap, nakakita si Jasper ng pagkakataon na magmungkahi. Medyo malakas ang hangin ngayong gabi, mga matandang master. Marahil ay maaari nating ilipat ang pag-uusap na ito sa itaas. Parehong madaling sumang-ayon sina Old Master Turner at Old Master Lo. Ang maliit na grupo ay pumasok sa hotel, at kahit ang manager ng Intercontinental Hotel ay hindi nagkaroon ng antas ng kahalagahan upang lapitan sila. Wala silang pagpipilian kundi ang panatilihin ang isang distansya mula sa grupo ng mga mahigpit na malalakas na lalaki sa itim. Sa loob-loob nila ay kinilig sila sa pagkakakilanlan ng dalawang matandang amo. Alam nilang ang bawat isa sa mga tila normal na bodyguard na ito ay mga gwardya ng palasyo. Sa partikular, sila ang mabait na hindi maaaring itulak ng isa, dahil napakahusay nilang legal na patayin ka kaagad. Pagtingin sa balikat ng mga gwardya, nakita nila ang dalawang matandang amo na nagtatawanan at nagbibiroan habang naglalakad sa harapan. Iniwan nila ang mga kakilakilabot na figure tulad ni Brad at Zachary upang maglakad sa likuran nila bilang kanilang mga junior. Gayunpaman, ang pakikipag-usap sa dalawang matandang Panginoon ay isang binatang tulad ni Jasper. Ang eksenang ito ay may antas ng pangangasiwa ng Intercontinental Hotel na inaalala ang hitsura at pangalan ni Jasper sa kanilang mga puso. Ang lalaking ito ang huling taong maaari nilang masaktan. Ang dalawang matandang master ay malalim na nag-usap sa buong daan at walang mga palatandaan ng anumang potensyal na salungatan sa pagitan ng dalawang pamilya. Walang mapanuksong undertones o targeting subtext sa lahat. Kung mayroon man, ang dalawa ay tila mga matandang magkaibigan na nakikipag-usap sa isa't isa. Tahimik na nakinig si Jasper sa tabi nila at panakanak ang nagdaragdag ng ilang komento kapag nabigyan ng pagkakataon. Naging maayos ang kapaligiran sa kanilang paligid. Sa pagitan ni Zachary at Brad na nakasunod sa kanilang likuran, hindi sila nagbabahagi ng tingin,
pangungutya, pagtalikod, o kung ano-ano pa kahit na hindi nabigyan ng pagkakataon ang dalawa na sumama sa usapan ng kanilang mga ama. Kung mayroon man, tumingin lamang si Brad sa likod ni Jasper na may bahagyang hindi makontrol na inggit na nakikita kung paano madaling sumali ang kabataan sa pag-uusap ng dalawang matandang master. Paano nakahanap si Zachary ng gayong kayamanan? Pakiramdam ni Brad ay nanikip ang kanyang dibdib sa pag-iisip kung gaano kadismaya ang kanyang anak sa kabila ng kaedad niya ni Jasper. Ito ay isang kaluwagan na si Jasper ay isang lane at hindi isang batas, o iyon ay magbibigay sa kanya ng tunay na sakit ng ulo. Pagpasok sa Imperial Ballroom, lahat ng tao sa loob ay sama-samang tumayo upang batiin ang dalawang matandang master. Lalo na sina Norman at Ian. Pakiramdam ng dalawa ay biglang bumilis ang tibok ng kanilang puso nang makita nila kung paano tumabi si Jasper sa dalawang matandang amo ng si Zachary at Brad ay nakasunod lamang sa kanilang likuran. Ang kahalagahan ng dalawang matandang master na iyon. Walang sino man ang takutol na ituring silang mga pambansang kayamanan. So ano lang ang ginawa ni Jasper para sambahin ng parehong matandang master? Nakikita kong nandito na ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 442. Ngumiti ng malawak si Old Master Turner at nagsalita. Paglingon kay Ian, bigla siyang nagtanong, "Ikaw si Ian Gardner?" Hindi inaasahan ni Ian na tatawagan ni Old Master Turner ang kanyang pangalan at nagulat siya ng 2 hakbang bago tumugon ng magalang, "Oo, Old Master Turner. Ako si Ian Gardner." Tumango si Old Master Turner. Ang Chamber of Commerce ni Haddock ay medyo umuunlad sa mga taon na ito. Marami kang naiambag sa iyong lokal na ekonomiya. Lalo na ang Waterhoof branch, balita ko nagbabayad ka ng daan-daang milyon para sa buwis ngayon. Nagmamadaling sumagot si Ian, "Salamat sa pagbabantay sa amin, Old Master. Ito ay salamat sa pagkakaroon ng magandang kapaligiran at mga patakaran mula sa mga nakatataas na pinapayagan kaming bumuo." Tinuro ni Old Master Turner si Ian at ngumiti kay Old Master Lo. "Nakita mo, ang mga taong ito ang gulugad ng mundo ng negosyo ng ating bansa. Hindi masama, tama ba?" Matamang nagtanong si Old Master Lo, "Sino sa iyo si Gale Hurlbut?" Naging mataimtim ang ekspresyon ni Ian nang mabilis siyang sumagot ng magalang, "Si Old Master Hurlbut ang espirito ng Chamber of Commerce ni Haddock. Nagretiro na siya dahil sa katandaan ngunit palagi siyang magiging honorary president ng Haddock's Chamber of Commerce sa buong bansa. Siya ang aking guro." Tumango si Old Master Lo at hindi pinansin ang pagiging magalang ni Ian, at piniling bumaling kay Old Master Turner. Si Hurlbut ay isang napakatusong tao. Nangako siyang papadalhan ako ng superior grade rosemary tea kanina pero hindi ko pa natatanggap. Ikaw ang dapat humingi sa kanya para sa akin sa susunod na magkita kayo. Ngumiti si Old Master Turner. "Hindi ko alam na may nakaraan kayong dalawa." Inakay ni Old Master Lo si Old Master Turner sa kanyang upuan. Taon na ang nakalipas mula noon. Nakipagnegosyo siya sa mga dayuhan at nauwi sa kidnap hanggang doon. "Nagbayad ako ng ransom niya." Mataimtim na sumagot si Old Master Turner, "Iniligtas mo ang kanyang buhay." Hindi masyadong mabait si Hurlbut kung ganoon. Si Ian, sa tabi, at si Norman, na hindi makadagdag sa usapan, ay naramdamang nanghina ang kanilang mga tuhod sa mga salita. Ito si Gale Hurlbut na pinag-uusapan nila. Ang unang mayamang negosyante ni Haddock. Parehong mga bata pa sina Ian at Norman nang mangibabaw ang lalaki sa mundo ng negosyo. Kahit na nagretiro na si Gale, ang mga estudyante ng lalaki ay nasa buong mundo. Si Ian at Norman ay dalawa lamang hindi kapansin-pansing mga estudyante sa lahat ng iba pa. Matapos ang dalawang matandang Panginoon ay umupo sa kanilang mga upuan, ang iba ay nagsimulang kumuha ng kani-kanila ayon sa kanilang mga katayuan at pagkakakilanlan. Hindi basta-basta makakaupo ang mga tao ayon sa gusto nila sa ganoong okasyon. Ang dalawang matandang master ay nakaupo sa gitna, kasama sina Zachary, Henry, at Anna sa kanan ng Old Master Lo. Samantala, sa kaliwa ni Old Master Turner ay si Brad at Eric ayon sa pagkakabanggit. Si Ian at Norman ay naupo sa mga Turner nang walang ibang iniisip. Iniwan nito si Jasper na umupo sa pinakamalayo na upuan mula sa mga matandang master sa kabila ng pagiging host. Dahil dito, nasa kaliwa niya si Anna at nasa kanan niya si Lisa.
Nang makakita ng ganoong plano sa pag-upo, biglang tumayo si Lisa at malamig na sinabi, "Ayoko na makisama sa isang sirang pulubi." Tila hindi nakarehistro si Lisa sa maladilim na walang laman na mga titig na ibinibigay sa kanya nina Norman at Ian. Pagkatapos ng lahat, ang inggit ay maaaring magpabaliw sa isang tao habang ang puot ay nagbubulag sa lahat ng katwiran. Nilinggan niya si Old Master Lo at nagsalita, "Ikaw ay isang napakagalang na senior, Old Master Lo, at ito ay tiyak na dapat kong sabihin sa iyo. Ikaw at ang iyong pamilya ay niloko ni Jasper. Siya ay isang sinungaling." Itinuro ni Lisa si Jasper at sumigaw, "Itong lalaking ito. Habang nanliligaw siya sa apo mo, may girlfriend din siya. Paanong lumitaw dito ang isang tulad niya? Dalawang babae ang nililigawan niya ng sabay-sabay. Tinatrato niya ang pamilya ng Lo na parang isang grupo ng mga tanga. Kahit matalino ka, matandang guro, paano ka malinlang ng mga katulad niya?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 443. Agad na naging kakaiba ang kapaligiran ng piging. Sina Brad at Eric, ang mag-ama, ay nakatingin kay Lisa na may masalimuot na tingin. Sumulyap si Brad kay Lisa, pagkatapos ay kay Jasper, at biglang nakaramdam ng pananabik na magpasalamat sa lalaki. Kung hindi dahil kay Jasper, baka naging realidad na ang kasal nina Eric at Lisa at mauuwi sa pagiging manugang niya itong walang pag-iisip at bastos na babae. Masisira nito ang kanyang kapayapaan. Salamat F***. Nakahinga ng maluwag si Brad sa hindi inaasahang pagkakataon. Samantalang si Eric naman ay tumingin kay Lisa na parang diyosa. Hindi pinapansin ang mga salita na sinabi niya sa labas. Ibang kwento ang pag-angkin na ang isang matalinong tao tulad ni Old Master Lo ay nalinlang ni Jasper at sa harap din ng dalawang matandang master, hindi bababasa. Sa totoo lang, hindi sapat ang loob ni Eric para gawin iyon. Ngunit ginawa ito ni Lisa at napakalinaw din. Tila lalabas ang lahat, umaasang hilahin si Jasper sa kanya habang pinipigilan niya ang sarili. Naramdaman ni Norman ang pagnanais na sampelan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya magawa at hindi rin siya naglakas loob na gawin iyon dito. Sa ganoong sitwasyon, walang nang ahas na magsalita bago magsalita si Old Master Lo. Mayroon lamang isang tanging pagbubukod. "Ana." Napatingin ang lahat habang dahan-daang lumingon si Ana kay Lisa at nagtanong, "Sino ka?" Tinitigan ni Lisa si Ana, iniisip na ginalaw niya ang isa. Tuwang-tuwa siyang sumagot, "Ako si Lisa Gardner. Kumuha ako ng parehong klase ng MBA sa Swallow Capital University kasama si Wendy. Ayan tuloy alam ko na kung anong mga kasuklam-suklam na ginawa ni Jasper, itong B***starred ng isang lalaki. Lahat kayo ay patuloy na niloloko niya kung hindi dahil sa akin. Tinutulungan kitang ilantad ang tunay niyang ugali. Playboy lang ang lalaking ito. Hindi niya karapat-dapat ang iyong pagmamahal. Sino siya para karapat-dapat sa kanila?" Mabilis na dumating ang mabilis na mga akusasyon ni Lisa na akalain na nasabi niya ang lahat sa isang hininga. Pagkatapos, lumingon si Lisa kay Jasper, umaasang makikita sa mukha nito ang kahihiyan at galit. Ngunit ang lahat ng mayroon sa mga tampok ni Jasper ay tahimik na kalmado, at marahil ay isang maliit na pangungutya kapag napanood nila ang isang payaso na ginagawang tanga. Nagsalita si Ana, "Tinanong ko lang ang pangalan mo. Ano ang silbi ng pagsasabi sa atin ng lahat ng ito?" Natigilan ang baliw na ekspresyon ni Lisa, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ana. "Hindi ka ba galit na galit? Niloloko niya ang relasyon niyo." "Anong relasyon?" tanong ni Ana. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Sina Ana at Jasper ay hindi kailanman nag-claim na may isang amorous na relasyon. Ang lahat ng ito ay intuition at pagbabawas lamang ni Lisa bilang ibang babae. Gayunpaman, naniniwala siya na sinabi sa kanya ng kanyang gut feeling para sa kanyang mga mata na talagang may nararamdaman si Ana para kay Jasper. Babae si Lisa, kaya sigurado siya sa hitsura ng mga babae kapag nakatitig sila sa taong gusto nila. Ganyan talaga ang tingin ni Ana kay Jasper. Siya ay lumitaw na nakatutok at smitten. Ito ay isang tanda ng isang babaeng malalim na umiibig. Pero hindi niya akalain na makikipagtalo si Ana sa kanya sa harap ng lahat. "Magkaibigan lang kami ni Jasper. Girlfriend niya si Wendy at matagal ko nang alam iyon. Wendy and I are great friends too, she's a nice girl." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 444. Unti-unting umalangaw ang boses ni Ana. Bagaman ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong sigasig, hindi ko maaaring makita kung paano ang iyong saloobin at mga aksyon ay dapat na pabor sa akin. Sa totoo lang, parang ginagamit mo lang ito para salakayin si Jasper. Anong karapatan ng isang makikitid na tao na tulad mo na maupo dito? Ang mga salita ni Ana ay nagparamdam kay Lisa ng lubos na pagkabalisa. Gayunpaman, wala siyang masabi na salita para pabulaanan si Ana. Nagawa ni Ana na masulok si Lisa mula sa lahat ng panig. Walang pag-asa siyang tumingin kay Eric, umaasang matutulungan siya ng kanyang nobyo. Gayunpaman, nakita niya lamang ang lalaki na nakatitig sa mga kubyertos na nasa harapan niya na para bang wala itong kinalaman sa bagay na iyon. Hindi na rin nagparamdam si Brad kay Eric. Matapos magdulot ng kaguluhan sa harap ng dalawang matandang amo, hindi na niya katanggap-tanggap na hilahin sina Norman at Ian sa kanyang tabi. Sa katunayan, ang paggawa nito ay maaaring maghinala pa kay Old Master Turner sa kanyang kakayahang makilala at pumili ng mga kasamahan sa koponan. Binasag ng katahimikan ni Eric ang huling hibla ng pag-asa ni Lisa. Nadurog ang puso niya, at tiningnan niya ang kalmadong ekspresyon ni Ana pati na rin ang panunuya ni Henry. Sa pagkakataong iyon ay alam ni Lisa na itinulak niya ang sarili sa bangin. Ang takot, panghihinayang, galit, at galit ay umusbong sa loob niya, na nagpadaig kay Lisa at naging sanhi ng kanyang panginginig. Parehong namutla sina Norman at Ian habang nakaupo sa kanilang mga upuan. Walang kahit isang salita ang masabi nila. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Old Master Lo. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit hindi na ito mainit at mapagmalasakit ngunit malamig na malamig. Mukhang nasugatan ang mukha ng batang ito. Baka dalhin mo siya sa ospital para ma-check siya. Iyon ang paraan niya para itaboy siya. Gayunpaman, kinuha ito ni Norman at Ian bilang awa at mabilis na tumayo. Tama ka, Old Master Lo. Ang aking anak na babae ay dapat talagang magpasuri sa kanyang mga pinsala sa ospital. Mauuna na tayo, Palm. Pagkatapos ay kinaladkad ni Norman si Lisa patungo sa pintuan. Galit na nagpupumigla si Lisa sa kanya. Hindi, wala akong pupuntahan. Bakit kailangan ko pang umalis? Ang ***starred lang ni Jasper. Sino siya para lampasan ako, ha? Dahil mayaman sila at makapangyarihan. Hindi ako aalis. Sampal. Itinaas ni Norman ang kanyang kamay at sinampal si Lisa sa kanyang mukha. Tila nanlalamig ang kanyang tingin nang sabihin niya sa kanya, "Shut up." Napaungol si Lisa, tumulo ang kanyang uhog at luha kung saan-saan habang hila-hila siya ni Norman at Ian. Hanggang sa makalabas na sila ng hotel at makaupo sa kanilang sasakyan ay sa wakas nakahinga ng maluwag ang magkadikit na balikat ni Norman at Ian. Matagal na buntong hininga si Norman habang sinulyapan ang anak na naluluha na. Naisip niya si Ben na naghihintay pa rin ng operasyon. Hindi na dapat tayo pumunta sa Swallow Capital. Ngayon ang anak ko ay nakahiga sa kama na parang paylay. Samantala, ang iyong anak na babae ay nabaliw at tayo ay nasangkot sa isang malaking problema. Ian clenched his teeth, his gaze filled with cruel fierceness as he ungol. Kasalanan ni Jasper Lane ang lahat. Hindi magiging ganito kagulo ang mga bagay-bagay kung hindi dahil sa kanya. Sumuko na si Norman. So ano, Ian? Ano ang magagawa natin? Si Jasper ay mayroong pamilyang Lo na sumusuporta sa kanya. Hindi mo ba nakita kung paano siya tinatrato ni Old Master Lo? Kahit ang sarili niyang apo na si Henry ay hindi nakakakuha ng ganoong klase ng pagtrato. Ano ang dapat nating gawin? Ian clenched his teeth at nagsalita, "The Lo family can't protect him all the time." Siya ay nasa mainland pa rin at ang mga batas ay nakabase sa Harbor City. Masyado silang malayo para gawin ang anumang bagay sa halos lahat ng oras. At paano kung ang pamilya ng batas? May sapat na problema para sa kanila dito sa Swallow Capital. Hindi rin madaling pakitunguhan ang pamilyang Turner. Nagningning ang mga mata ni Norman habang bumulong, "Ano ang iniisip mo?" Tiningnan ni Ian si Norman ng matalim at malalim na sumagot, "Ano, so you're just going to move on and let him get away with it?" Puno ng pighati at galit ang mga mata ni Norman habang sinusulyapan ang anak na tuluyan ng nasaran ng loob. Nakatikip ang ngipin, pumayag siya. "Sabihin mo sa akin ang plano mo.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 445. Nasa Swallow Capital pa ang Lo family. Bukod pa rito, isang matinding pakikibaka ang nagaganap sa pagitan ng mga grupo ng negosyo ng Harbor City at mga lokal na kumpanya. Hindi tayo dapat makisali. Hindi lang tayo dapat makisali, ngunit dapat tayong lumabas sa Swallow Capital sa lalong madaling panahon dahil baka susundan tayo ng Zachary Lo. Ang matandang lalaki na iyon ay mayaman at sikat na 20 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang anak ay wala pa sa kalahati ng kanyang nagawa. Malungkot na kumikinang ang mga mata ni Ian habang patuloy na sinasabi, babalik tayo sa Waterhoof City ngayon. Walang magagawa sa amin ang Lo family habang nandoon kami dahil nasa mainland ito at hindi Harbor City, kung saan sila may hawak ng napakalaking kapangyarihan. Maraming paraan para makita si Jasper Lane. Hindi namin siya nagpadala sa ngayon. Gayunpaman, sinubukan noon ni Benny na makipag-date sa kanya ang nanggaling kay Wendy Schuler. Nagpa-background check na rin ako sa kanya. Alam namin ang lahat tungkol sa kanya. Lumabas na si Wendy sa Swallow City, pero nandoon pa rin si Jasper. Maari nating samantalahin ang pagkakataong ito para sundan si Wendy. Naningkit ang mga mata ni Norman habang pinapakinggan ang pagsasalita ni Ian. Naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Isa pa, anong background ni Wendy? Maingat na tanong ni Norman. Nakangiting sabi ni Ian, anak siya ng pinakamamahal na tao sa isang probinsya. Ang kanyang ama ay si Dawson Schuler. Karaniwang hindi tayo mangangahas na pukawin ang isang taong may ganoong kalakas na background, ngunit ang mga desperadong panahon ay nangyayari ng mga desperadong hakbang. Anyway, hindi kami natatakot sa kanya. Bukod dito, gagamit kami ng ilang mga trick mula sa madilim na bahagi. Paano niya malalaman kung hindi pa siya nagpapapansin? Sa Imperial Ballroom ng Intercontinental Hotel, muling nanambalik ang init ng kapaligiran ng bangko at pagkaalis ni Ian at ng kumpanya. Naaalala pa rin ng dalawang matanda ang kanilang mga paghihirap noon habang kausap ni Zachary sina Henry at Anna. Nagbubulungan din sina Brad at Eric. Mukhang masigla ang party, ngunit ang lahat ay nakikipag-usap lamang sa mga nasa kanilang inner circle. Maliban sa dalawang matandang lalaki, parehong sina Zachary at Brad ay tila naisip na walang sasabihin sa kabilang partido. Si Jasper naman, hindi niya pinansin ang magkabilang panig at itinoon ang atensyon sa pagseserbisyo sa dalawang matanda. May dala siyang 2 bote ng may edad na 30 taong gulang na brandy ngayong gabi. Iyon ay masarap na alak at hindi ang uri na maaaring makuha ng sinuman. Gayunpaman, wala sila sa parehong Old Master Lo at Old Master Turner. Binuhusan ni Jasper ng brandy ang dalawang lalaki. Kung ang maliit na tasa na iyon ay inilagay sa harap niya sa kanyang nakaraang buhay, ito ay hindi bababa sa 2,000 dolyar. Ang dalawang lalaki ay matanda na at hindi gaanong umiinom ng alak. Masarap itong alak, uri ni Zachary habang humihigop ng brandy. Ito ay may malambot na aroma at isang mabangong lasa. Hindi nakakagulat na ito ay nakikilala sa pagmamalaki ng Harbor City. Nakangiting sabi ni Jasper, magandang bagay talaga ang brandy na ito. Nakakaramdam ako ng pag-asa tungkol sa pananaw sa merkado para sa alkohol at nagpaplano akong bumili ng ilang bahagi para sa brandy sa pangalawang merkado. Sa tingin ko ito ay isa sa kanilang mga pagbabahagi na hindi paghawak sa para sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Gusto mo bang sumama sa akin, Tio Lo? Sa nakaraang buhay ni Jasper, tumaas ng 40% ang presyo sa merkado para sa brandy sa loob lamang ng 3 buwan. Sa nakakatakot na share price na $1,400 per share, hindi lang ito naging pinakamahal na A-share, ngunit nalampasan pa nito ang Industrial and Commercial Bank of Summer para maging numero 1 kumpanya ng A-share na may market capitalization na $1.8 trillion. Gayunpaman, magkano ang halaga ng isang bahagi para sa brandy ngayon? Ito ay kakapasok pa lamang sa merkado at hindi bababa ng higit sa $31 para sa isang bahagi. Hindi banggitin ang katotohanan na ito ay bababa sa $20 kada bahagi sa susunod na taon. Sa 19 na taon, tataas ang kita nito ng 70 beses. Sapat na iyon para makapasok si Jasper sa palengke. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Kahit si Old Master Lo ay pinuri ang intuition ni Jasper sa pamumuhunan.
Ang pamilya ng Lo ay hindi strapped para sa pera ngayon, ngunit kulang sila ng pagkakataon na mamuhunan. Kaya, ang itinuring ni Jasper na magagawa ay talagang isang negosyo na maaaring kumita ng maraming pera. Oo naman. Sabihan mo ako kung kailan ka mag-i-invest at mag-i-invest din ako sa kanilang shares, sabi ni Zachary habang nakangiti. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagsabi na sila ay mamumuhunan sa mga pagbabahagi sa panahon na ito, malamang na sila ay mamumuhunan lamang ng ilang milyong dolyar. Sa pinakamalaking, mamumuhunan sila ng ilang daang libong dolyar. Gayunpaman, tiningnan ni Zachary ang mga numero ng hindi bababa sa 1 bilyon nang magpasya siyang mamuhunan. Imposibleng makakuha ng pribadong kapital para sa brandy kapag limitado ang espesyal na katangian ng merkado nito, ngunit posible pa ring makakuha ng mga pagbabahagi na hindi bababa sa ilang milyong dolyar. Malamig na tumawa si Eric na nakikisalo sa table nila. Mukhang nag-show ang dalawa para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 446. Namumuhunan sa bawat bagay na dumating sa paligid. Brandy. Siguradong nagbibiro sila. Magkano ang tubo na maaaring makita ng isang bahagi sa alak kahit na ito ay nagpapakita na pagmamalaki ng bansa? Kung mayroon silang ganoong karaming libreng oras, maaari rin silang magsimula ng isang negosyo. Iyon ay kikita sila ng mas maraming pera. Si Jasper talaga ang uri ng tao na lumakad sa ere pagkatapos makamit ang isang maliit na tagumpay. Nang maisip iyon ni Eric, sinabi niya, meron din akong kaunting kaalaman tungkol sa investments. Ang brandy ay isang bagong karagdagan sa stock market, at hindi ito gumagana ng maayos kahit na ito ay bago. Ang presyo ng bahagi nito ay mahina sa loob ng ilang panahon. Ang stock market ay nasa maagang yugto ng pagiging isang bull market. Ang bawat bahaging nakikita mo ay nakikita, at ang brandy lang ang hindi. Ganoon pa man, sinasabi mong sulit na mag-invest. Anong biro? Tuwang-tuwa si Eric sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay ninakaw niya ang kanilang limelight ni Jasper para sa kanyang sarili. Hindi niya maaaring hayaang kunin ni Jasper ang lahat ng kredito. Siya, si Eric Turner, ay may tunay na talento din. Sinabi ni kalmadong ni Jasper, bawat tao ay may kanya-kanyang diskarte sa pamumuhunan. Huwag mamuhunan dito kung sa tingin mo ay hindi ito katumbas ng halaga. Walang pumipilit sa iyo. Napangisi si Eric, nahihiya ka yata. Sa totoo lang, magaling ka sa paghohas ng mga piging, ngunit dapat kang sumuko sa pamumuhunan. Ito ay isang komplikadong lugar kung saan kahit ako ay walang tiwala sa pag-secure. Tubo, pabayaan mo. Kalokohan. Tinapik ni Henry ang kanyang tinidor sa kanyang baso at nanunuyang sinabi, Eric Turner, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita ng iyong katamtamang kakayahan sa harap ng isang eksperto? How dare you say walang alam si Jasper Lane tungkol sa pamumuhunan sa shares? Matatawa ang mga tao sa Harbor City kapag narinig nila ang sinabi mo. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Eric sa sinabi niyang, may nasabi ba akong mali? Bumababa na ang share price ng brandy, pero sabi niya sulit na mag-invest. Ano yun kung hindi bullsh***? Naglakas loob akong sabihin na wala siyang alam tungkol sa pamumuhunan sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap na iyon. Lalong natuwa si Henry sa sinabi niya, hindi ko kayang ilantad ang katangahan mo kapag tinitingnan ko kung gaano ka katanga ngayon. Alam mo ba na inorganisa niya ang plano sa pagsajep ng bilyon-dollar na shares ng Harbor City noong nakaraan? Alam mo bang kumita siya sa stock market? Alam mo bang kumita siya ng ilang bilyong dolyar sa isang gabi sa pamamagitan ng kalakalan ng krudo? Ano ba ang alam niya? Kung wala siyang alam, mas kaunti pa ang alam mo. Wala ka talagang alam, uod ka. Ang ekspresyon ng mukha ni Eric ay naging malungkot, na matapos marinig ang sinabi ni Henry. Alam niyang magaling si Jasper, pero hindi niya alam na kumita si Jasper sa stock market. Hindi makapagsalita si Henry nang hindi nag-iisip, dahil sa kanyang pagkakakilanlan at sa kasalukuyang okasyon. Kaya dapat totoo ang sinabi ni Henry. Nangangahulugan ito na talagang ipinakita niya ang kanyang katamtamang kakayahan sa isang eksperto sa pinaka-nakakahiya na paraan na posible. Malungkot ang mukha ni Eric. Nasa malagkit siyang sitwasyon ngayon. Gayunpaman, lihim din siyang nagulat sa parehong oras. Napakahusay ba ni Jasper sa mga pamumuhunan na kumikita siya ng ilang bilyong dolyar sa pamamagitan lamang ng pangangalakal ng krudo?
Ang mas nakakatakot ay ang plano sa pagsadyap ng bilyon-dolyar na pagbabahagi ng Harbor City. Narinig niya ang tungkol dito kahit na siya ay nasa mainland nang mangyari ito. Ito ay isang malaking kaganapan na nagdulot ng malaking kaguluhan sa pandaigdigang pamilihan sa pananalapi noong nakaraan. Si Jasper ang host niyan. What the F***, isa ba siyang Diyos? Mayroon bang hindi niya magawa? Noon lang, nagsalita si Old Master Turner at tinulungan siya. Mabuti na kayong mga kabataan ay magaling dito, pero dapat din kayong makisawsaw sa ibang industriya. Pagkatapos ng lahat, maaaring mabilis na maglakbay ang pera sa merkado ng pananalapi ngunit hindi ito gaanong nagagawa sa aktwal na pagpapalakas ng ekonomiya o paglikha ng mas maraming pagkakataon sa trabaho sa merkado. Mas open-minded dapat kayong mga kabataan. Ang tanging paraan upang maging mayaman at mapagkawang gawa ay sa pamamagitan ng pagbabalik sa komunidad. Ang magaan na pangungusap na binigkas ni Old Master Turner ay sapat na upang ilagay si Jasper, na niluwalhati sa buong piging, sa isang delikadong posisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 447. Napatingin ang lahat kay Jasper. Mukhang hinihintay nila kung ano ang magiging reaksyon niya. Kahit si Old Master Lo ay hindi nagsasalita dahil makahulugan din itong nakatingin sa kanya. Kumikislap ang mga mata ni Anna, at ilang beses na parang gusto niyang magsalita at tumulong na mabawasan ang pressure na natatanggap ni Jasper mula kay Old Master Turner. Gayunpaman, isang mahigpit na tingin mula kay Zachary ang nagpatigil sa kanya. Si Jasper lang ang makakasagot ngayon kay Old Master Turner. Kung may magsalita man, magsalita ito na hindi nila iniisip si Old Master Turner. Ang mga sulok ng labi ni Eric ay naging mapanuksong ngiti. Matagal na siyang naiinis na pinapanood si Jasper na pinupuri ng lahat. Gayunpaman, naunawaan na niya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng "the higher you climb, the higher you fall." Si Old Master Turner pa rin ang pinakamagaling. Tama ka, Old Master Turner. Wika ni Jasper habang nakatingin ang lahat. Siya ay sunod sa urine mula sa pinakaunang tanong. Hindi naiwasang mabaigo ang karamihan. Ang pagkabigo ni Eric ay nagmula sa kung paano nagpasya si Jasper na maging isang gansa. Kung si Jasper ay naglakas loob na sumalungat kay Old Master Turner, magkakaroon siya ng pagkakataon na hindi alam ang pagsabihan kundi sampelan si Jasper sa harap ng lahat. Sobrang saya sana niyan. Gayunpaman, hindi naghihintay na magsalita ang iba, nagpatuloy si Jasper sa pagsasabing, ngunit gaya ng sinabi ng mga dakila na nauna sa akin, pinahihintulutan para sa isang maliit na bahagi ng mga tao na magkaroon muna ng kayamanan, dahil sila ang mamumuno sa karamihan ng populasyon sa pagbabahagi ng kaunlaran sa hinaharap. Isa rin ito sa mga patnubay para sa pagpapaunlad ng ating patakarang pang-ekonomiya. Ang mga aktibidad sa pananalapi ay maaaring pasiglahin ang merkado ng ekonomiya. Kapag nakatanggap ng mga negosyo ng mga pamumuhunan, tataas ang sukat ng kanilang mga produksyon. Hindi ba madaragdagan ang mga oportunidad sa trabaho? Bumibilis ang mga aktibidad sa pamilihan kapag nakatanggap ito ng pondo, hindi ba iyon magpapalakas ng ekonomiya sa kabuuan? Kaya, sa palagay ko, anuman ang mga pamamaraan na ginagamit, dapat silang maging wasto hanggat pareho silang legal at lohikal. Natahimik ang Imperial Ballroom ng Intercontinental Hotel matapos marinig ng mga taong naruroon ang sinabi ni Jasper. Walang nag-iisip na si Jasper ay maglalakas loob na pabulaanan ni Old Master Turner sa kanyang mukha. Si Old Master Turner ay may matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang makahalata kung anong emosyon ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, hindi nakita si Eric at sumigaw habang nakatayo, "Jasper Lane. Dapat alam mo ang lugar mo. How dare you refute my lolo? Sabi mo dapat alam ko ang lugar ko." Agad namang gumanti si Jasper sa pagsasabing, "I'm just your average citizen. Ang aking mga magulang ay mga magsasaka, at ako ay walang iba kundi isang negosyante. Gayunpaman, dapat kong sabihin kung ano ang sa tingin ko ay tama." Pang-uuyam ni Eric habang tinuturo si Jasper at sinabing, "Hoy, ginagawa mong mas komplikado ang mga bagay kaysa sa nararapat, hindi ba? Nobody ka pa rin noong lumalaban ang lolo ko sa larangan ng digmaan. Ano sa tingin mo ay makakalaban mo siya?" Sinisikap kong linawin ang mga bagay dahil iniisip ko si Old Master Turner. Sa madaling salita, kung ikaw ang nagsabi ng mga ganyan,
Hindi na ako magsasawang pabulaanan ka. Halos sumabog ang init ng ulo ni Eric nang marinig ang sinabi ni Jasper. Anong ibig mong sabihin dyan? Masama ba ang tingin mo sa akin? Nangangagat ang ngipin ni Eric habang nagtatanong. Oo, mahinahong tumango si Jasper na casual na umamin. Ito ay simple at prangka, at ang mga epekto nito ay agaran. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Eric sa kanyang init habang tinatitigan niya si Jasper at malamig na sinabi, huwag mong isipin na maaari kang maging bastos dahil nakakuha ka lang ng pansamantalang kapangyarihan. Malayo ka pa rin sa mga pamilyang tulad namin sa ilang dekada na. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin, mahinahong sabi ni Jasper, ibuka mo ang iyong bibig at nagsasalita tungkol sa iyong pamilya, ngunit kinakatawan ko ang aking sarili saan man ako magpunta. Creak. Namumula ang mga mata ni Eric habang 10 ulit na nadagdagan ang galit niya. Eric, sabi ni Brad sa mahinang boses. Si Eric na naman ang natalo sa labanang ito. Hindi niya kayang ipagpatuloy ng malaking bibig ng anak ang pagpapahiya sa kanya. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa lahat. Huminga ng malalim si Eric at malamig na tumawa habang sinasabing, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapatuloy sa pagtakbo ng ligaw. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 448. Umupo si Eric pagkasabi nun. Sa wakas, nagsalita si Old Master Lo. Napangiti siya nang sabihin niya kay Old Master Turner, Brother Jason, natutuwa akong makita kung gaano kasiga ang mga kabataang ito. Hindi ka ba sang-ayon na ang mga kabataang ito ang siyang magpapaunlad ng ating bansa sa hinaharap? Mahinahong sinabi ni Old Master Turner, nag-aalala lang ako na may ilan sa maling landas at mahihirapang bumalik sa hinaharap. Ang ngiti sa mukha ni Old Master Lo ay unti-unting nawala habang sinasabi niya, ang mga landas ay nilikha ng tao. Maaaring isipin ng ilan na ito ay isang talampas, habang ang iba ay itinuturing itong isang highway. Matanda na kami ngayon at walang kapantay sa mga kabataang ito sa mga tuntunin ng sigla. Sinulyapan ni Old Master Turner si Old Master Lo habang mahinahong sinabi, Tom, ipapaalam ko sa iyo ang aking bottom line ngayong nag-uusap na tayo. Tayong lahat ay matatanda na ngayon, at umaasa akong lahat ay maaaring umunlad sa kanilang sariling bilis nang hindi nagkakaroon ng mga argumento sa pinakamaliit na bagay. Sumagot si Old Master Lo, buong puso akong sumasang-ayon dito. Maging sa larangan ng negosyo o saan man, ang bawat tao ay may lugar kung saan sila nabibilang. Hindi dapat bitawan ng isa ang likas na pag-aari nila. So, lalaban ka hanggang dulo. Bahagyang nakasimangot si Old Master Turner habang nakatingin kay Old Master Lo. Maaaring matanda na at payat si Old Master Lo, ngunit ipinakikita niya na dumaan na siya sa habang buhay na halaga ng maalamat na tagumpay at kabiguan. Maaaring siya ay tila isang payat na matandang nakaupo sa yulunan ng mesa, ngunit ang aura na pinalabas niya ay kasing taas at kahangahangang parang isang makapangyarihang bundok. Ako, si Tom Lo, ay mamamatay sa gutom sa mga lansangan kung hindi ako nakipaglaban. Iyon ay isang mabigat na paghahabol. Kahit na si Old Master Turner ay hindi maalis ito. Dahil dito, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Old Master Turner. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Old Master Turner, matanda na kami ngayon. Hahayaan ba natin ang nakababatang henerasyon na sila mismo ang magsagawa ng ilang bagay? Ang pahayag na ito ay naglalayong limitahan ang kalubhaan ng isang hindi maiiwasang labanan. Hindi bababasa, ang mga maimpluwensyang matatandang tulad nila ay hindi kailangang pumasok sa larangan ng digmaan. Kung hindi, lalala pa ang sitwasyon. Nagkataon, ito ang gusto ni Old Master Lo. Tumango siya habang sinasabi, sige, iyon din ang ibig kong sabihin. Dapat nating ay enjoy ang ating pagre-retiro ngayong matanda na tayo. Dapat nating pangalagaan ang mga creaky bones na ito at mabuhay ng karagdagang 2 taon para pangalagaan ang mga kabataang ito. Nang sa wakas ay magkasundo ang dalawa, ngumiti si Old Master Turner habang nakatayo at sinabing, kung ganoon, aalis na ako ngayon. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Tumayo din si Old Master Lo. Cherry, pakiusap paalisan ang mga bisita sa ngalan ko. Tumayo si Zachary at magalang na sinabi kay Old Master Turner, pagkatapos mo, Old Master Turner.
Tumango si Old Master Turner at binigyan ng makahulugang tingin si Jasper bago siya dahan-daang lumayo. Sumunod sa kanya sina Brad at Eric. Bago umalis ay binigyan ni Eric si Jasper ng nakamamatay na tingin. Ang kanyang titig ay tila malas at makamandag na parang makamandag na ahas. Habang pinaalis ni Zachary ang pamilya Turner, tinawagan siya ni Old Master Lo si Jasper. Batay sa aking pag-unawa sa iyong pagkatao, hindi mo kailanman direktang sasalungat si Jason Turner sa paraang ginawa mo, malumanay na sabi ni Old Master Lo. Mapait na ngumiti si Jasper habang sinasabi, Old Master Lo, may ilang bagay na hindi magagawa ng sinuman kung hindi ko ito gagawin. Tumango si Old Master Lo bilang pag-unawa habang tinatapik ang braso ni Jasper, na nagsasabing, ayos lang. Si Jason ay hindi masyadong maliit para magtanim ng sama ng loob sa iyo dahil dito. Gawin mo lahat ng kailangan mo. Napakurap-kurap si Henry at nagtatakang nagtanong, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Anong kailangan gawin ni Jasper? Pinandilatan ni Old Master Lo si Henry habang galit na sinabi nito, ito ang pagkakaiba mo ni Jasper. Nagmamaktol si Henry na nauwi sa kalokohan habang pabalik sa upuan. Pagkatapos, nilinggan ni Old Master Lo si Jasper at tinanong siya ng isang tanong na nagpatindig ng kanyang balahibo. Yung babaeng nagngangalang Wendy Schuler, girlfriend mo ba talaga siya? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 449. Nakaramdam ng awkward si Jasper. Mahirap sagutin ang tanong na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Anna ay nakaupo doon. Gayunpaman, kahit na ano, hindi kailanman naisip ni Jasper na tanggihan ang mga bagay. Ito ay may kinalaman sa kanyang mga prinsipyo. Kaya naman, tumango si Jasper habang sinabi niya, oo, magkaklase kami noong high school bago maghiwalay ang landas bago ang unibersidad. Kung nagkaroon, nakapag-connect ulit kami after graduating this year. Ngumiti si Old Master Lo at sinabing, hindi masama. Ang kapalaran ay ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kung wala ang tadhana, wala silang future together kahit araw-araw silang nagkikita. Sumabad si Anna at sinabing, maganda ang relasyon nila. Alam ko na ang tungkol dito noong nasa Harbor City pa si Jasper. Nagpasalamat si Jasper kay Anna. Ngayong gabi ay hindi unang pagkakataon na tinulungan siya ni Anna tungkol sa bagay na ito. Isinabot ni Henry ang isang toothpick mula sa kanyang bibig at sumandal sa likod ng kanyang upuan habang walang gana niyang sinabi, who cares if you have a girlfriend or not? May 3 mistress ang lolo ko. At kung tungkol sa tatay ko ang pag-uusapan, sa tingin ko lahat tayo ay mahuhulaan kung may mistress ba siya o wala. Nakakagulat ang mga sinabi ni Henry kaya agad siyang binigyan ni Anna ng nakamamatay na tingin. Bakit parang umaasa ka na magkakaroon din ng mga mistress si Jasper? Malamig na ngumiti si Anna habang nagtatanong. Natigilan si Henry. Tila hindi makatwiran na pinili ng kanyang kapatid na idirekta ang kanyang mga pag-atake sa kanya. Si Jasper ang may girlfriend, hindi siya. Kung ibinalita niya ngayon ang paksa ng mga mistress, hindi ba iyon magbibigay ng pagkakataon kay Anna na mag-butt into things as a mistress? Gayunpaman, hindi lamang siya nagpasalamat, ngunit nakita rin siya sa kanya. Alam mo ba kung anong panahon ang ginagalawan mo ngayon? Hindi ka ba nag-aalala na pagtawanan ka kapag dinadala mo ang paksa ng mga mistress? Tanong ni Anna na may malamig na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos, nagsalita si Old Master Lo, may katuturan ang sinabi ni Henry. Parehong lalaki at babae ay dapat na hawakan ang mga relasyon na kanilang pinahahalagahan. Buhay mo para sa sarili mo, hindi para sa iba. Tila may mas malalim na kahulugan ang pahayag na iyon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ito ay nakadirekta kay Jasper o Anna. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang paksa ng pag-uusap. Walang nag-uulit nito. Hindi maitatanggi ang edad ni Old Master Lo. Pagbalik ni Zachary, nagayos na sila para makabalik sa hotel. Nang nasa lobby na sila ng hotel, ngumiti si Anna kay Jasper habang sinabing, babalik ako kasama ang tatay at lolo ko. Dapat umalis na rin kayong dalawa. Tumango si Jasper habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya at taos-pusong sinabi, salamat sa araw na ito. Ang mga sulok ng labi ni Anna ay pumulupot pataas. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Hindi nakaimik si Jasper.
Hindi niya ito lubos na nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya na pagtakpan at pagpapakinis ng mga bagay-bagay, hindi ba? Parang nararamdaman niya ang pag-aalinlangan ni Jasper, ngumiti si Ana at sinabing, sige, nang aasar lang ako, naiintindihan ko. At saka, ito ang palaging bagay sa ating tatlo, ikaw, ako, at si Wendy. Wala itong kinalaman sa iba, at wala silang karapatang gamitin ito para pukawin ang gulo kahit pamilya sila. Sa sandaling iyon, si Ana ay nangingibabaw na walang katulad. Nang matapos siyang magsalita, naguguluhang tumingin si Ana kay Jasper habang sinabi niya, sa totoo lang, maraming tao sa Harbor City ang may mga mistress. Ang parehong bagay ay nangyayari sa mainland, kaya mas tahimik at pribado sila tungkol dito. Karamihan sa mga tao ay bukas na bukas sa pagkakaroon ng mga mistresses sa Harbor City. Noong panahon ng aking lolo, legal ang pagkakaroon ng mga asawa. Ano ang iyong mga iniisip? Makahulugang tanong ni Ana. Sa tingin ko may katuturan ang sinabi ni Old Master Lo. Hayaan ang tadhana ang magdesisyon sa mga bagay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Dapat nating mabuhay ang ating mga buhay para sa ating sarili at hindi para sa iba. Ayos lang basta sa tingin namin ay ayos lang. 2 beses na pinag-isipan ni Jasper ang bawat salita at ilang beses niyang pinaikot-ikot ang mga iyon sa kanyang isipan bago niya ito binigkas. Sinaman siya ng tingin ni Ana habang galit na sinabi, alam kong puro B***starred ang mga lalaki. Alam kong hindi mo mabubusog ang iyong gana. Nagmamadaling sinabi ni Jasper, hindi ko naman sinasadya. Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan bilang sila. Napahagalpak ng tawa si Ana nang makita niya kung gaano kagalit si Jasper at sinabing, sige, hindi kita sinisisi. Lumaki ako sa ganoong uri ng kapaligiran at nasaksihan ko ang ilang bagay sa aking sarili. In terms of lola, meron na akong 3 just from my dad's side of the family. Pagkatapos, makahulugang tinitigan ni Ana si Jasper habang sinasabi niya, pero iba na ang panahon ngayon. Huwag hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon mula sa iyo. Baka hindi ako papayag na gawin ang mga bagay na iyon para sa iyo. Habang nag-uusap ang dalawa, matalino si Henry na lumayo at manigarilyo. Gusto sana niyang mag-eavesdrop, ngunit sapat na ang titig ni Ana para matakot siya. Habang naninigarilyo si Henry, malungkot niyang iniisip sa kanyang sarili kung paano bumababa ang kanyang dignidad bilang isang nakatatandang kapatid na araw-araw. Ito ay hindi magandang senyales, kahit na hindi talaga siya nagkaroon ng malaking dignidad bilang isang nakatatandang kapatid. Nakakunot ang noo ni Zachary habang nakaupo sa kotse at pinagmamasdan ang kanyang anak na kausap ni Jasper. Anong tinitingin-tingin mo? Lumalaki na si Ana ngayon. Hindi mo na siya makokontrol. Akala mo ba may tatali mo siya sa tabi mo magpakailanman? Walang pakialam na tanong ni Old Master Lo. Mapait na ngumiti si Zachary habang sinasabi, si Jasper ang orihinal na pinakaangkop na kandidato, at lubos kong inaprubahan sila. Pero ang problema, may girlfriend na siya. Hawak mo yan laban kay Jasper. Marahil ay dapat mo kaming ipakilala sa iyong may bahay, Blair Callow, mahinang sabi ni Old Master Lo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Zachary na nagmamadaling nagtanong, Dad, paano mo nalaman? Pinandilatan ng mata ni Old Master Lo si Zachary habang sinasabi niya, sa tingin mo ba ay maaari mong itago ito sa lahat at kahit kanino? Ang nanay ni Ana ay hindi mapakali na makisali, at alam niyang wala rin siyang magagawa tungkol dito. Alinmang paraan, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang husgahan si Jasper kapag pareho kayo? Galit na sabi ni Zachary, paano ganoon din? Anak ko si Ana at apo mo. Paano siya naging mistress ng isang tao? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan, at hindi rin ako magdedesisyon. Nasa kanya ang desisyon. Higit pa rito, si Ana ay may maapoy na espiritu. Baka ayaw niyang maging isa kahit papayagan mo. May sarili siyang isip. Mahinang sinabi ni Old Master Lo, hindi ako papayag na makialam sa relasyon nila. Maganda man ang ending o hindi, nasa kanila na kung paano nila gustong magpatuloy. Medyo nag-aatubili na sabi ni Zachary, pero Dad. Hindi pa siya tapos magsalita ng hamarang si Old Master Lo, sa tingin mo hindi mo alam ni Jasper ang ginagawa niya. Ang pinakamaraming bagay na maaari mong gawin ngayon ay makialam. Kung okay lang si Ana, hindi natin kailangang masaktan si Jasper tungkol sa bagay na ito.
Kapag nalikha ang sama ng loob sa isang bagay na tulad nito, maaari itong panghawakan habang buhay. Napabuntong hininga si Zachary habang sinasabi, I don't feel good about it, pero paano ko paghiwalayin ang dalawang lovebirds? Hindi ko kayang gawin iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 450. Kailangan kong pumunta ngayon. See you. Napabuntong hininga si Jasper habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Anna na papaalis. Mula noong unang panahon, ang mga magagandang babae lamang ang hindi mabibigo. Gayunpaman, sumakit ang ulo ni Jasper nang maisip niya si Anna na laging kalmado at malayo sa kanya. Siya ay may napakahusay na sukatan sa kanilang relasyon na hindi nila naramdaman na masyadong malayo o malapit sa isa't isa. Ang babaeng iyon ay parang lason, na kumukuha sa puso niya kapag hindi niya ito pinapansin. Higit sa lahat, alam niya kung ano ang gagawin o sasabihin sa tamang oras. Palagi niyang naiintindihan ang sitwasyon. Ipapaisip ka niya na gagawin niya ang lahat para sa iyo. At the same time, ipapaisip ka niya na iiwan ka niya anumang oras. Iyon ay kung paano ka niya pinananatili sa iyong mga daliri sa paa. Holy she asterisk T. Nadroga mo ba ang kapatid ko o ano? Tanong ni Henry habang nakatungo kay Jasper. Sinulyapan ni Jasper si Henry bago siya nagtanong, hindi mo ba iniisip na dapat itanong ang tanong sa kabilang banda? Napaawang ang labi ni Henry habang sinasabi, hindi mo kasi alam kung ano siya dati. Hindi naman ako mapagmamayabang, pero may nakilala ka bang lalaking nasa tamang edad na pero ayaw makipag-date sa kapatid ko? Ngunit hindi siya kailanman nagbigay ng ngiti sa sino man sa mga lalaki. Lahat ng tao ay nagsasabi na ako ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, ngunit kung kami ay talagang seryosohin ang mga bagay-bagay, ako ay walang halaga kumpara sa aking kapatid na babae. Pagkatapos, hinaplos ni Henry ang kanyang baba at sinabing, minsan, iniisip ko na siya ay isang makina na nakaprograma para wala siyang nararamdaman para sa mga lalaki. O baka naman tomboy siya kaya hindi siya interesado sa mga lalaki. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang nagawa niya para sa iyo mula nang magkakilala kayong dalawa? Napakaraming hindi mo alam. Magiging ganito ba siya sa iyo kung hindi mo siya nilagyan ng gamot? Sinundan ng mga mata ni Jasper ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa dagat ng kumikislap na mga ilaw ng sasakyan. Ngumiti siya at sinabing, sa palagay mo ba ang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay parang isang labanan o isang laro? Natigilan, si Henry ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, lahat ng tao ay kailangang maghubad bago sila lumaban, kaya masasabi kong ito ay isang labanan. Jasper, Kuwait. Pagkatapos ng piging na natapos noong nakaraang gabi, nagsimula ang kaguluhan ng sitwasyon sa Swallow Capital kinabukasan. Parang parehong napagtanto ng lokal na paksayon at ng mga grupo ng negosyo ng Harbor City na hindi maiiwasan ang labanan. Kaya, sa loob ng isang araw, 4 na tanggapang sangay ng 4 na pinakamayayamang pamilya ng Harbor City ang nagsumite ng kanilang mga form sa pagpaparehistro. Ang kanilang rehistradong kapital ay ang lahat ay hindi bababa sa isang mind-blowing $100 milyong. Hindi lamang nila ipinakita ang kanilang mga saloobin, ngunit ito rin ay isang deklarasyon ng digmaan. Para naman sa lokal na paksayon, hindi sila bumitiw sa kanilang sinapit kahit na humarap sila sa mga agresibong grupo ng negosyo mula sa Harbor City. Sinimulan nila ang tuloy-tuloy na pagsasaliksik at pinagsama-sama ang utak ng bawat industriya na para bang determinado silang lumaban hanggang kamatayan sa mga grupo ng negosyo ng Harbor City. Gayunpaman, kahit na ang sitwasyon ay tensyonado, kapwa ang lokal na paksayon at ang mga grupo ng negosyo ng Harbor City ay nagpapanatili ng pangunahing pagpigil at kalmado. Hindi bababa sa hindi pa sila nagsimulang makipaglaban ng hayagan at binabaluktot lamang kung ano ang mayroon sila sa sandaling ito. Ipinakita lang nila ang kanilang mga ari-arian at determinasyon. Sa taas at understanding na itinatag sa pagitan nila, kahit na magkaroon ng away, ito ay mapapaloob sa loob ng isang limitasyon. Hindi bababasa. Ang mga tao sa antas ni Old Master Turner ay hindi madadala dito. Iyon ang gusto ng top management. Ito ay isang kasunduan na maaaring tanggapin ng 3 partido sa ngayon. Para naman sa pamilya ng Lo, nahulog sila sa bitag ni Eric Turner. Hindi may kakaila iyon. Gayunpaman,
Ang mga pagkalugi ng pamilya Lo ay ibinaba sa kanilang pinakamababa pagkatapos na masangkot si Jasper. Ang mga ari-arian ng kumpanya ng sangay ay inilipat lahat sa ibang lugar, at ang panukalang proyekto ay pinawalang bisa. Nangangahulugan ito na walang nakuha si Eric kundi ang mga share ng isang shell corporation. Wala silang halaga sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 451. Mukhang naintindihan din iyon ng pamilya Turner, kaya naman hindi lang sila nag-abala na ilipat ang mga account. Sinimulan na rin nila ang proseso ng pagpaparehistro para sa kanilang pinakabagong kumpanya, na maaaprubahan sa ilang sandali. Ang lokal na paksayon at ang mga grupo ng negosyo ng Harbor City ay nakatutok sa proyekto ng pagtatayo para sa Olympic Stadium. Gayunpaman, ang proyekto ay hindi pa formal na naitatag. Ang pinakamagagawa ng sino man ngayon ay maghintay. Si Jasper at Zachary ay nakaupo sa pag-aaral, nagpapalitan ng kanilang mga pananaw sa kasalukuyang sitwasyon sa Swallow Capital. Tumango si Zachary at sinabing, "Not bad. Iyon din ang na-consider namin kaya ngayon lang kami nagparehistro ng aming kumpanya. Hindi na kailangan ng operasyon. Kapag ang proyekto ay formal nang naitatag at ang mga tender ay bukas sa publiko, doon na magkakaroon ng mga salungatan." Napabuntong hininga si Jasper. Aabot ito ng hindi hihigit sa 1 taon at hindi bababa sa kalahating taon. Doon magsisimulang maging kawili-wili ang mga bagay. Malapit nang matapos ang taon, at wala nang dapat mangyari. Nakangiting sinabi ni Zachary, "Plano naming bumalik sa Harbor City bukas." Nagtatakang tanong ni Jasper, "Ano ang plano mo dito?" Sumagot si Zachary, "Walang masyadong nangyayari dito ngayon, pero marami ang nangyayari sa Harbor City. Maraming bagay ang hindi maaaring gumana kung wala ako. At saka, tumatanda na ngayon si Old Master Lo at hindi na siya sanay na magtagal ng malayo sa bahay." Ngumiti si Jasper at sinabing, "Tama ka. Ang kalidad ng hangin sa Swallow Capital ay hindi maganda. Ito ay hindi isang lugar na angkop para sa Old Master Lo na maglaan ng mahabang panahon. Pinaplano kong kunin ni Henry ang mga pamumuhunan na ginawa ko sa mainland. Si Old Master Lo, Ana, at ako ay sasakay ng eroplano pabalik bukas. Ganoon din ang gagawin ng 3 pang pamilya," sabi ni Zachary. Ngumiti si Jasper. Dapat nag-mature na siya ng kaunti pagkatapos ng nangyari sa pagkakataong ito. Hininaan ni Zachary ang boses at sinabing, "Kilala ko si Henry. Hindi siya tanga, pero wala lang sa tamang lugar ang puso niya. Hindi ko sinasadyang ipilit ang pamilya Turner sa pagkakataong ito para maalala ni Henry ang kanyang aral. Kailangan nating labanan ang pamilya Turner sa loob ng 1 taon o sa 6 na buwan, sa tuwing isa sa publiko ang proyekto. Gayunpaman, hindi ko kayang harapin ang personal na si Eric. Ito ay isang bagay na dapat alagaan ni Henry ang kanyang sarili. Mabuti para sa kanya kung makakaganti siya, ngunit kung hindi, kailangan niyang aminin ang kanyang mga pagkukulang at bumalik sa kanyang buhay bilang isang rich kid sa Harbor City. Hindi na siya papayagang ipahiya ang sarili niya sa publiko." Seryosong sabi ni Jasper, ang pamilyang Turner ay wala rin masyadong mapag-uusapan sa mga miyembro. Ang nakuha lang ni Eric ay mga pagbabahagi ng basura na walang halaga sa isang shell corporation. Tungkol naman sa panukalang proyekto, nawalan ito ng silbi sa sandaling ito ay nag-leak. Hindi na namin ito magagamit muli ng pamilya Turner. Ito ay para lamang aliwin sila sa psikolohikal na paraan. Tumango si Zachary at tinapik ang balikat ni Jasper. "Mabuti na lang at nasamahan ka namin sa panahong ito. Kung hindi, ang pamilya ng batas ay napahiya ng husto sa kanilang sarili." Taos-pusong sinabi ni Jasper, "Responsibilidad ko ito. Sa parehong pag-ibig at katwiran, hindi ko pababayaan o papansinin ang pamilya." Kinabukasan, may eroplanong sasaluhin ang pamilya Lo sa hapon. Ginugol ni Jasper ang umaga sa pakikipag-usap kay Old Master Lo at umalis nang magsisimula siyang mapagod. Kalalabas lang ni Jasper ng kwarto nang makasalubong niya si Ana. "Pupunta ako sa ibang bansa para sa karagdagang pagsasanay sa susunod na linggo at maaaring hindi na bumalik para sa bagong taon," mahinang sabi ni Ana habang nakatayo sa harap ni Jasper. Hinawi niya ang mga hibla ng buhok sa mukha gamit ang kanyang kamay. "Bibisitahin kita," sabi ni Jasper. Tumawa ng mahina si Ana. "Hindi ka ba natatakot na magseselos ang girlfriend mo? Isasama ko siya,"
Sabi ni Jasper pagkatapos ng ilang sandali na nag-iisip. Gulat na tinitigan ni Ana si Jasper. May lakas ng loob ka. Natutuwa ka bang lokohin ang iyong kasintahan kapag nasa harap mo siya? Katatapos lang magsalita ni Ana nang mapaglaro nang humakbang papalapit sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Ang pagkakaiba sa taas sa pagitan nila ay agad na na-highlight. Nakatalikod si Ana sa dingding at walang puwang para umatras. Ilang pulgada lang ang layo ni Jasper sa kanya. Ang malakas na katawan ng lalaki at ang matatag na paghinga ay naging dahilan ng pagtataranta ni Ana. Sobrang lapit nila kaya naririnig niya hindi lang ang pintig ng puso niya kundi pati ang pintig ng puso nito. Napakalapit ng kanilang mga puso sa isa't isa. Naramdaman niyang itinaas pataas ang kanyang baba. Napilitang iangat ni Ana ang ulo, ang kanyang tingin ay nagpapadala ng sumasalubong sa mga mata ni Jasper. Nang ibabaw ang tingin ni Jasper habang nakatingin kay Ana at dahan-daang sinabi, "Akala mo ba hindi kita mapapasuko sa akin?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 452. Dahil sa hindi inaasahang galaw ni Jasper, hindi namamalayan ni Ana ang pag-igting ng kanyang katawan. Sinubukan niyang itulak palayo si Jasper, ngunit nang ilapat niya ang kanyang mga braso sa dibdib ni Jasper, napagtanto niyang hindi sapat ang kaunting lakas niya para itulak ang lalaki palayo. Ang kanilang mainit na hininga ay naging dahilan para mas lalong natarante si Ana. Bigla niyang ibinaba ang kanyang mga mata at hindi naglakas loob na makipag-eye contact kay Jasper. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nahiya si Ana sa malambot at malambing na boses nito. Ito ay dapat na isang mahigpit na pahayag, ngunit ito ay tunog mahina at walang magawa nang sabihin niya ito. Sa kabaligtaran, parang nagkukunwari lang siyang lumalaban. Natatakot ka ba? Nang mapansin niya ang malaking pagbabago sa mood ni Ana, bahagyang yumuko si Jasper at tumawa habang mamulong sa tenga ni Ana. Naramdaman ni Ana ang mainit na hininga ni Jasper na bumalot sa kanyang tenga habang bumubulong ito. Dumiretso sa tenga niya ang nagbabagang aura ng lalaki. Nang maramdaman niya ang kanyang aura, naramdaman ni Ana na naging halaya ang kanyang mga paa. Wala nang lakas ang natitira sa kanila. Pakiramdam ni Ana ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang uminit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang mukha. Hindi niya kailangan ng salamin para malaman na namumula siya. Pagkatapos, nang hindi alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob, itinulak ni Ana si Jasper palayo. Napaatras si Jasper ng 2 hakbang at ngumisi habang nakatingin kay Ana. Humihingal ang huli na para bang bigla na naman siyang nakakuha ng sariwang oxygen matapos itong bawian. Ang kanyang mga pisngi ay kulay rosas, at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag na parang lawa sa paglubog ng araw. Napakaganda niya kaya napatigil ang buong mundo para tumingin sa kanya. Ganyan ang itsura ni Ana ngayon. May death wish ka ba? Sinaman ng tingin ni Ana si Jasper, pero alam niyang may itsura siya pero nagbabanta ngayon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nawala ang kanyang nangingibabaw na gilid. Hindi lang nagawang samantalahin iyon ni Jasper, ngunit higit sa lahat, nabigo siyang matupad ang kanyang mga inaasahan. Nagawa niyang basagin ang lahat ng depensa niya, at hindi man lang niya nagawang lumaban. Pinagmumulan ito ng inis para kay Ana. Tumalikod si Ana at tumakbo pagkatapos ng huling tingin kay Jasper. Tila siya ay tumatakas mula sa kanya. Pinagmasdan siya ni Jasper na tumakbo paalis bago niya itinaas ang isang kamay sa kanyang ilong. Ang amoy niya pa rin. Hindi siya nakaranas ng malalaking pagkatalo sa pagkakataong ito. Kailangan niyang tiyakin na matututo ng leksyon ang munting vixen sa lalong madaling panahon. Kung hindi, aakyat siya sa ibabaw mismo ng kanyang ulo. Kaya niyang pretuhin ang isang babae ng buong pusong kabaitan, ngunit hindi siya kailanman magiging lapdog. Iyon ang motto ni Jasper. Sapat na ang pagiging lapdog niya sa past life niya. Matapos mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa mga bagay-bagay matapos mawala ang lahat ng mayroon siya dahil sa pagiging isang lapdog, determinado si Jasper na hindi na kailanman tahakin ang parehong landas tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Quote. Hindi malinaw kung dahil ba sa hiya o galit, ngunit tumanggi si Ana na salubungin ang mga mata ni Jasper kahit na oras na para sumakay sila ng kanyang pamilya sa eroplano. Napabuntong hininga si Jasper habang pinagmamasdan ang eroplanong lulan ng pamilya Lo na pumailanglang sa ulap. Anuman, ang mga usapin sa Swallow Capital ay natapos na.
Gayunpaman, hindi pa naaalagaan ang pamilya Turner. Si Eric Turner ay nakatingin pa rin sa kanila ng may pag-iimbot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 453. Gayunpaman, ito ay hindi maiiwasan. Ang pamilya Turner ng Swallow Capital ay hindi maikukumpara sa iba pang maliliit na pamilya. Mas marami silang mga tricks sa kanilang manggas kaysa kay Jasper sa kasalukuyan. Kaya, kung gusto ng isa na tanggalin si Eric Turner, hindi nila magagawa iyon sa loob ng isang araw. Ang tanging magagawa nila ay maglaan ng oras sa paglalatag ng mga bagay-bagay. Si Jasper ay nagkaroon ng kalamangan ng reincarnation sa kanyang panig. Ang rate ng pagtaas ng kanyang kayamanan ay tiyak na lalampas sa inaasahan ng lahat. Hindi nagtagal bago hindi na kailangan pang bigyang pansin ni Jasper ang mga pamilyang ito. Magpapatuloy ka ba sa pananatili sa Swallow Capital? Tanong ni Jasper kay Henry. Bakas sa mukha ni Henry ang tuwa habang masayang sinabi, may ilang proseso pa ang kailangang tapusin ng pinakabagong branch office, kaya mas matagal pa ako rito. Makakaalis lang ako kapag naayos na ang lahat. Babalik ako sa Southeast Province maya-maya. Halika makipagkita sa akin kapag tapos ka na sa negosyo dito. Ang proyekto ng South Face River na pinagtulungan namin ay halos tapos na ngunit kailangan kong tingnan mo ang ilang mga detalye ng pag-unlad bago natin tapusin ang mga bagay-bagay, itinuro ni Jasper. Napangisi si Henry habang sinasabi, hindi mo ba kayang magdesisyon? Wala naman akong naiintindihan. Parang gusto kong gumugol ng ilang araw sa Swallow Capital. Magulong lugar ang Swallow Capital. Hindi ka lang dapat umalis sa lalong madaling panahon, ngunit dapat mong tiyakin na hindi ka magkakaroon ng anumang problema sa oras na kailangan mong manatili dito. Parehong umalis si Old Master Lo at ang papa mo, kaya wala nang makakapagtanggol sa iyo, sabi ni Jasper habang nakakunot ang noo. Nakataas ang isang kilay ni Henry habang nanunuya, so what? Kailan pa kailangang protektahan ni Henry Lo kapag tumambay siya? Napakaganda mo. Dapat ba nating bisitahin muli ang pamilya Turner? I heard you were very high and mighty the last time you delivered them the invitation, mahinahong sabi ni Jasper. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Henry bago siya bamulong, F***, nahihirapan akong harapin ang tandang Eric na iyon kapag nasa sariling bayan tayo. I'm not being a coward this time, I'm just making a strategic decision to back off. Buti naman at marunong kang umatras, mahinahong sagot ni Jasper. Sa oras na dumating ka sa Southeast Province at gawin ang huling piraso ng trabaho para sa proyekto, ang taon ay magtatapos. Kapag natapos ang pagdiriwang ng bagong taon at dumating ang tagsibol, maaari nating i-encash ang proyekto. Naiipit tayo sa oras, kaya kahit isang segundo ay hindi masasayang. Kailan ka aalis? Tanong ni Henry. Nag-isip sandali si Jasper bago sumagot, malamang mamayang gabi. Wala nang aasikasuhin dito at ilang buwan na rin akong hindi bumabalik sa kumpanya ko sa probinsya. Maraming papeles ang naghihintay sa akin. Pinilit ni Henry ang kanyang dila habang sinasabi, hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ninyo. Ano ang silbi ng kumita ng napakaraming pera kung hindi mo nasiyahan ang buhay at pinaghirapan ang iyong sarili na hindi mo matukoy ang mga araw mula sa mga gabi? Dapat mong i-enjoy ang buhay habang may oras ka pa para gawin iyon. Hindi mapakali si Jasper na bigyang pansin ang tanggang may baluktot na pananaw. Kuwit. Matapos magpaalam sa mga karelasyon niya sa Swallow Capital at asikasuhin ang lahat, sumakay si Jasper ng eroplano at umalis sa Swallow Capital. Natanggap ni Eric ang balitang iyon sa sandaling umalis si Jasper. Ano naman si Henry Lo? Umalis na rin ba siya? Tanong ni Eric. Magalang na sumagot ang Katie wala na dumating na nagdadala ng balita, hindi. Malamig na tumawa si Eric habang sinabing, huwag mong pansinin si Jasper sa ngayon simula nang umalis siya. Natural na may magdudulot ng gulo sa kanya. Para naman kay Henry, ayusin mo na may mag-espiya sa kanya 24/7. Isumbong mo agad sa akin kung may nangyari. Oo, young Master Turner, sagot ng Katie wala bago umalis. Nang bumalik ang katahimikan sa silid, kinuha ni Eric ang telepono. Mr. Hall, ako ito, Eric. Nakatanggap lang ako ng balita na umalis na si Jasper sa Swallow Capital. Dapat mong itakda ang anumang mga plano mo sa paggalaw sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala,
Gagawin ko ang lahat para tulungan ka sa anumang paraan na kailangan mo. Gayunpaman, isa pa rin itong sama ng loob sa pagitan mo at ni Jasper sa huli. Hindi angkop para sa pamilyang Turner na direktang magpakita sa iba't ibang dahilan. Sigurado akong naiintindihan mo. Sige, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Tumawa ng malakas si Eric pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Nakatanggap siya ng tawag mula kina Ian at Norman kagabi na nagpapahiwatig ng kanilang intensyon na maglunsad ng pag-atake laban kay Jasper. Dito mismo sa eskinita ni Eric. Natural, sinuportahan niya sila ng buo. Si Jasper ay magdaranas ng malaking pagkalugi kung makuha niya ang dalawang makapangyarihang puppet na ito upang gawin ang kanyang trabaho para sa kanya. Bahagyang ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata habang bumubulong, "Just wait and see, Jasper Lane. Malapit ka nang lumuhad sa harapan ko at magsisi sa lahat ng nagawa mo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 454. Maayos na lumapag ang eroplano sa Province Airport. Hindi pa ipinaalam ni Jasper ang kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito. Sa isang banda, hindi niya akalain na kailangan pang bumiyahe ni Wendy sa airport para sunduin siya. Sa kabilang banda, gusto rin niyang bigyan ng surpresa si Wendy. Pumara si Jasper ng taxi at naglakbay papunta sa mga villa sa Thornton Park. Uuwi na si Jasper. "Mom, I'm back," pagod na sabi ni Jasper nang makapasok siya sa bahay. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Bilisan mo, magpahinga ka na." Lumapit si Sally sa pinto at kinuha sa kanya ang mga bagahe ni Jasper. Nang itabi niya ito, mainit niyang tinanong, "Kumain ka na ba?" "Kagagaling ko lang sa Swallow Capital. Kumain ako sa eroplano," nakangiting sagot ni Jasper. Agad namang tumalikod si Sally at naglakad papunta sa kusina nang marinig iyon. Sabi niya, "Ibig sabihin ay hindi ka pa nakakakain ng buo. Ipagluluto kita ng pansit." Alam ni Jasper ang pagkatao ng kanyang ina. Walang katapusang pag-aasar niya kung hindi niya kakainin ang mangkok ng pansit na iyon, kaya naman hindi siya nag-abala na pigilan siya. Sinundan ni Jasper si Sally sa kusina at tumayo sa pintuan, nagtanong, "Nasaan si tatay?" Namatay ang isang malayong kamag-anak niya, kaya pumunta siya para dumalo sa libing. 2 araw pa siyang hindi babalik, sagot ni Sally habang nagmamadaling lumibot sa kusina. Ngumiti si Jasper. "Anay ka na bang dito nakatira?" "Mabuti naman dito, pero hindi ko alam na maraming tao kaya medyo tahimik," napabuntong hininga si Sally habang nagsasalita. "Kahit na nakilala ko ang isang pares ng mga nangungupahan na kaedad ko dito, kailangan nilang alagaan ang kanilang mga apo at wala silang maraming oras para makipag-usap sa akin at maibsan ang aking pagkabagot. Sobrang inggit ako kapag ako. Tingnan mo ang kanilang mga apo. Napakaliit at cute nila." May nakatagong kahulugan sa mga sinabi ni Sally. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Jasper, sinusubukang ipahiwatig ang hindi niya sinasabi sa mga salita. Nahihirapang sabi ni Jasper, "Kung ganoon, kailangan mong ipagpatuloy ang pagiging inggit. Wala akong planong magkaanak anytime soon." Ang karera ni Jasper ay nagsimula na ngayon, at siya ay nagiging mas abala at mas abala sa araw. Kailangan niyang ituon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang trabaho. Isa pa, hindi pa siya ganoon katanda. Hindi pa niya sinimulang pag-isipan ang pag-aasawa, pati na ang mga anak. Napakunot noo si Sally habang sinasabi, "Hindi ka na bata. Si Wendy ay isang mabuting babae. Dapat kayong dalawa ay magmadali at magpakasal at magkaanak sa lalong madaling panahon. Kaya kung alagaan ang mga bata habang nagtatrabaho kayong dalawa sa anumang kailangan ninyo. Hindi ba magandang ideya iyon? Hanggang kailan mo ito dadaan? Hihintayin mo ba akong tumanda na hindi ko na kayang alagaan ang mga bata?" Sagot ni Jasper, "Ayos lang. Kukuha lang kami ng yaya." Halos ihagis ni Sally ang kanyang spatula sa ulo ni Jasper. "Kalokohan. Sa tingin mo ba mas maalagaan ng isang yaya ang isang bata kaysa sa akin? Ako ang lola ng bata. Paano ko hahayaan na may ibang mag-alaga sa apo ko?" Ngumiti ng mapait si Jasper. "Hindi pa namin nasisimulang pag-usapan iyon. I'll try my best, okay?" Pagkatapos niyang maubos ang kanyang pansit, agad na umalis si Jasper sa kanyang upuan at tumakbo palabas ng pinto. Gumapang siya sa villa na tinutuluyan ni Wendy. Balak noon ni Jasper na bigyan ng surpresa si Wendy,
Ngunit hindi niya inaasahan na wala si Wendy sa bahay ngayon. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Dawson. Medyo mataas ang blood pressure ng tatay ko kani-kanina lang at hindi maganda ang pakiramdam niya. Lumapit ako para alagaan siya. Humalaklak si Wendy habang nakahawak sa tenga ang phone at kinausap si Jasper. Kalokohan mo. Dapat sinabi mo na lang sa akin na babalik ka. Umupo si Jasper sa bakanteng villa at bumantong hininga habang sinasabi, gusto kitang sorpresahin. Okay lang ba ang tatay mo? Ayos naman siya. Sinabi ng doktor na ito ay sanhi ng matinding stress at hindi regular na nagsasagawa ng pagtulog. Kailangan lang niyang magpahinga, malumanay na sabi ni Wendy. Hinaplos ni Jasper ang kanyang noo habang sinasabing, naging busy talaga siya lately. Ang supermarket ay nagkaroon ng malaking pagpapalawak kamakailan, at siya rin ang namamahala sa negosyo ng real estate. I'll hire some people to assist him kapag may time ako para makapag-relax siya. Nasabi ko na dati, pero tumanggi siya. Wala raw siyang tiwala sa sino mang mag-aasikaso sa negosyo habang nasa maagang yugto pa lang. Siya na mismo ang gumagawa ng lahat. At saka, I think there's been some trouble going on in the South Face River project. Napabuntong hininga si Wendy habang sinasabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 455. Anong klaseng problema? Tanong ni Jasper habang nakakunot ang noo. Hindi lamang binigyang pansin ng pamahalaang panlalawigan at ng mga nakatataas nito sa departamento ang proyekto ng South Face River, ngunit ito rin ang kasalukuyang pinakamahalagang lokal na proyektong JW Real Estate na nagawa kailanman. Hindi makatuwiran na magkakaroon ng anumang mga problema. Sa tingin ko ang isang kumpanya ng real estate mula sa Waterhoof City ay interesado sa pagpapaunlad ng hilagang pampang ng South Face River, at nakipag-ugnayan sila sa gobyerno ng Northeast City kamakailan. Ang City Hall ay tinutokso ng mga paborebleng kondisyon na kanilang iniaalok. Pupuntahan ko sila bukas, sabi ni Jasper sa mahinang boses. Ang South Face River ay tumawid sa lalawigan. Ang timog na bangko nito ay isang malawak, bukas na lugar na matatagpuan sa isang pangunahing lugar ng proyekto ng New City. Na natural na ginawa itong isang mahalagang lugar. Gayunpaman, ang hilagang pampang ay napuno ng mga bundok at magiging isang mahirap na lupain na paunlarin. Kaya, ito ay hindi nagkakahalaga ng marami. Gayunpaman, isang kumpanya ng real estate mula sa Waterhoof City ang biglang lumitaw at nag-claim na may interes sa pagbuo ng North Bank. Walang alinlangan, ang ibig sabihin noon ay hinahamon nila si Jasper. Naalala ni Jasper ang nakaraan niyang buhay at kinumpirma niyang walang nangyaring ganoon. Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang pakiramdam na ang sinumang nasa kumpanya ng real estate mula sa Waterhoof City ay hindi magiging isang palakaibigang mukha. Ang JW Real Estate ay kasalukuyang namuhunan ng humigit kumulang $800 milyong sa proyekto ng South Face River. Walang maaaring magkamali sa proyekto. Kung hindi, ang kumpanya ay agad na babagsak. Kinabukasan, nagayos muna si Jasper ng ilang dokumento sa JW Company. Napagtanto ni Jasper na bagamat hindi siya nakapunta dito, ang opisina ay nasa tip-top na hugis salamat kina Wendy at Jack na nakapunta rin sa Swallow Capital kahit saglit lang. Nagsisimula ng mapuno ang iba't ibang departamento ng mga empleyado at hindi na mukhang walang laman na stand. Sa halip, nagsimula silang kumilos sa kanilang mga paraan. Nasa kontrol na ngayon ng JW Company ang iba't ibang kumpanya, kabilang ang Terryzone at Sena sa Swallow Capital. Bukod dito, mayroon din silang kumpanya ng real estate at sektor ng pamumuhunan sa stock market ng mainland sa ilalim ng kanilang pangalan. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng lakas tao at pisikal na mapagkukunan upang gumana. Kaya naman medyo masikip na ang villa na dati ay maluwag. Panahon na upang isaalang-alang ang pagtatayo ng isang gusali ng opisina para lamang sa JW Company. Ibinulsa ni Jasper ang isiping iyon habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Dawson. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mukha ni Wendy mula nang mamataan niya ang sasakyan ni Jasper na nakaparada sa ibaba. All her love was on Jasper, nakakababa lang ng sasakyan. Pagod. Pumasok ka na, hinihintay ka na ng tatay ko. Makakain na tayo maya-maya, malumanay na sabi ni Wendy habang kinukuha sa kanya ang jacket ni Jasper. Ngumiti si Jasper at hinawakan ang kamay ni Wendy. Tara, pasok muna tayo.
Nabawasan ng husto ang pag-aalala ni Jasper nang makita niya ang malusog na pagkinang sa mukha ni Dawson. "Kamusta ang kalusugan mo?" tanong ni Jasper. Napangiti si Dawson at sinabing, "Isang lumang problema lang. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga." Pagkatapos nilang magpalitan ng kasiyahan, hinarap ni Jasper ang elepante sa silid. "Sabihin sa akin ang higit patungkol sa kumpanya ng real estate sa Waterhoof City." Bahagyang nagdilim ang ekspresyon sa mukha ni Dawson nang sumagot siya, "Haddock Chamber of Commerce." Isang simpleng pangalan lang ang kailangan para mawala ang kalituhan sa mga mata ni Jasper. Sina Ian Hall at Norman Gardner ay ang presidente at vice-presidente ng Haddock Chamber of Commerce branch sa Waterhoof City. Kung ang kumpanya ng real estate ay mula sa Waterhoof City at kabilang sa Haddock Chamber of Commerce, kung gayon ay malinaw kung sino ang nasa likod ng mga eksena. "Siyempre, sila na," mahinahong sabi ni Jasper. Siya ay may neutral na ekspresyon sa kanyang mukha na hindi nagpapalabas ng kanyang emosyon. "Anong balak mong gawin?" tanong ni Dawson. Nakangiting sabi ni Jasper, "Siyempre, lalaban ako. Natakot ba ako dati?" Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 456. Tumanggo si Dawson bilang kasiyahan nang makita niya kung gaano ka-confident si Jasper. Kung ikaw ay nasa mundo ng negosyo, makakatagpo ka ng lahat ng uri ng mga tao, kabilang ang mga royalty at mga smuggler. Ang kompetisyon sa iyong mga kapantay ay hindi maiiwasan. Maaaring ito ay malusog na kompetisyon sa mga negosyo, o maaari itong malisyosong kompetisyon na may layuning sugpuin. Walang paraan na ikaw lang ang tao sa isang industriya. Umiiral ang kompetisyon hanggat mayroon kang mga kapantay. Ang kompetisyon mismo ay hindi nakakatakot, ngunit dapat mong palaging tiyakin na hindi mo minamaliit ang iyong kaaway at malito ang iyong sarili. Kahit na sino ang kompetisyon, dapat mong tiyakin na mayroon kang masusing pag-unawa sa kanila bago makipaglaban sa kanila. Ang iyong mindset ang pinakamahalagang bagay dito. Ibinigay ni Dawson ang kanyang masigasig na payo at mabait na sinabi, "Kung gagawin mo ang mga bagay-bagay sa iyong sariling mga kamay, makakatulong ako sa pamamagitan ng pag-aambag ng mga ideya, ngunit karamihan sa mga ito ay nasa iyo na, humawak." Naunawaan ni Jasper na binibigyan siya ni Dawson ng maraming karanasan sa pakikipaglaban sa mga laban sa negosyo, kaya hindi naman siya nakakaranas ng pagkakataon. Ngumiti siya at sinabing, "Sige, magpahinga ka muna. Pupuntahan kita kung may problema pa ako." Napangiti si Dawson at sinabing, "Napatunayan mo na ang iyong kakayahan at pananaw sa paggawa ng pera. Mas makapangyarihan ka kaysa sa sinumang nakilala ko, ngunit kailangan mo pa rin ng pagsasanay sa mga laban sa negosyo. Tutulungan kong bantayan ang mga bagay habang kaya ko pa. Hindi mo kailangang mag-alala." Nagring ang phone ni Dawson habang may kausap pa siya. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa mga executive sa JW Real Estate. Ilang sandali pa, ibinaba na ni Dawson ang telepono. Bakas sa mukha niya ang malungkot na ekspresyon. Ang mga tao mula sa Waterhoof City ay medyo agresibo. Nagmamadaling tanong ni Wendy, "Anong meron? Anong sabi nila?" Sabi ni Dawson, "Kakatawag lang ng taong namamahala mula sa gobyerno ng North City. Isang bagay tungkol sa kung paano nilalayo ng kumpanyang gustong bumuo ng South Bank na makipag-ugnayan sa akin dahil plano nilang magtayo ng tulay sa South Face River na magkokonekta sa South at North Banks." Bumuo ng tulay. Hindi ba't iyon ang dapat gawin ng pamahalaang lungsod? Kailan pa naging kumpanya ang namamahala niyan? Ang aming pangunahing layunin bilang isang kumpanya ng real estate ay kumita ng pera at ang isang tulay ay hindi bababa sa $1 bilyon. Bakit natin ito panduhan? Galit na tanong ni Wendy. Napangiti si Dawson habang sinasabi, "Naisip ng pamahalaan ng lungsod ng Northeast na tiyak na magiging isang magandang bagay kung mapapaunlad din ang South Bank. Hindi lamang ito bubuo ng mas magandang imahe para sa kanilang sarili, ngunit mapapalakas din nila ang ekonomiya sa North Bank, na medyo atrasado sa sandaling ito. Walang dahilan kung bakit ayaw nilang mag-collaborate tayo. Ang tulay na ito ay marahil ang isa sa mga bagay na ginamit ng mga ahente ng real estate sa Waterhoof City upang tuksohin ang City Hall." Bahagyang natawa si Jasper habang sinasabi, "How calculating of them. Sila lang ang makakakuha ng mga mensahe mula sa tulay ito, ngunit gusto nilang pandohan din natin ang isang bahagi nito." Sa huli,
Wala tayong babayaran habang nakukuha nila ang lahat ng kredito. Sa tingin ba nila lahat ng iba ay tanga? Tumanggo si Dawson. Napahanga siya ng husto niya sa mahinang boses, ngunit sa alinmang paraan, ang pagbuo ng North Bank ay isang proyekto na hindi maaaring tanggapin ng gobyerno, sinabi ng Northeast City o ng Southeast Province City, dahil ito ay magpapalakas ng kanilang ekonomiya. Nakuha na natin ang mas maikling dulo ng stick. Hindi mahalaga, maaari nilang lapitan tayo sa lahat ng gusto nila. Kailan mangyayari iyon? Tanong ni Jasper. Kung si Ian at Norman ay magdadrive hanggang sa kanyang pintuan, walang dahilan para matakot si Jasper sa likod ng pinto. Kaya, hindi kailanman naisip ni Jasper na hawakan ang diskarte. Ngayong hapon sa conference room ng gobyerno ng Northeast City, sagot ni Dawson. Nag-isip sandali si Jasper bago niya itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "Okay lang ako sa oras, pero magdedesisyon ako kung saan tayo magkikita." Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Dawson. Ipinagpatuloy ni Jasper ang pagsasabing, "Itatakda namin ang lokasyon sa development site sa South Bank ng South Face River. Kung tatalakayin natin ang pag-unlad ng South at North Banks, dapat nating gawin ito kung saan ito nangyayari. Ano ang maaari nating pag-usapan sa isang opisina?" Napangiti si Dawson at sinabing, "Sige, magandang ideya iyon. Tapos na yon. Ipapatawag ko kaagad ang isang tao at ipaalam sa gobyerno ng Northeast City ang aming desisyon. Kain na tayo." Kuwait. Si Dawson ay isang kilalang tao sa Southeast Province, isang teritoryo na sakop ng Northeast City. Nang tawagin, nag-alinlangan lang ang City Hall ng ilang segundo bago pumayag. Nagtagal si Jasper kay Wendy habang sumakay sa kotse at nagmaneho papunta sa development site. Hindi sumunod si Wendy. Inatasan ni Dawson ang vice-presidente mula sa kumpanya ng real estate na namamahala sa proyekto ng South Face River na sumama kay Jasper. Ang pangunahing dahilan ay ang isang ehekutibong pamilyar sa kung paano umusad ang proyekto ay kailangang naruroon kung may mga isyu sa pagpapatakbo. "Natutuwa akong makilala ka, Mr. Lane." Ang vice-presidente ay pinangalan ng Sean Tucker. Isa siyang ehekutibo na binayaran ni Dawson ng malaking halaga para sa sweldo mula sa isang kumpanya ng real estate na pag-aari ng estado. Ngumiti si Jasper habang tinamayan siya at sinabing, "Nice to meet you, Vice President Tucker. Kakailanganin kitang problemayan sa pagsagot sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon tungkol sa negosyo ngayon. Hindi ako masyadong pamilyar sa aspetong iyon." Si Jasper ay nagpakita sa JW Real Estate, ngunit alam ni Sean ang pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang amo na ito. Si Dawson ay CEO lamang ng kumpanya ng real estate sa papel. Sa katunayan, ang mga pagbabahagi ay nasa ilalim ng JW Investment Company ni Jasper at pangalan ni Wendy. Kaya, si Jasper ang kanyang aktwal na boss sa pagsasanay. Dahil dito, nagpakita si Sean ng magalang na saloobin habang nagmamadaling sinabi, "Tungkulin ko iyon. Gagawin ko ang aking makakaya." Ang tsuper ni Dawson ang namamahala sa pagmamaneho sa kanila. Kadalasan, pinapakilos ni Jasper si Julian bilang bodyguard at tsuper sa tuwing lalabas siya. Gayunpaman, pinayagan ni Jasper si Julian na alagaan ang kanyang kapatid sa panahong ito. May nakitang bone marrow match para sa kapatid na babae ni Julian, at magkakaroon siya ng operasyon sa loob ng 2 araw. Hindi lamang binayaran ni Jasper ang lahat, ngunit ginamit din niya ang mga koneksyon ni Dawson upang bumuo ng isang pangkat ng pinakamahusay na mga espesyalista sa bansa na magsagawa ng operasyon. Binigyan din ni Jasper si Julian ng karagdagang halaga para magamit sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na si Kathy. Hindi naging maramaw si Jasper pagdating sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ang isang empleyado ay magiging matatag lamang sa kanilang employer kung ang employer ay tumulong sa paglutas ng kanilang mga alalahanin. Si Jasper, na naging empleyado sa kabuuan ng kanyang nakaraang buhay, ay lubusang naunawaan iyon. Ang South Face River South Bank Project ay ang naging investment na ginawa ng Southeast Province mula nang itatag ito. Ang mga pondo para sa pagpapaunlad na kinakailangan para sa buong proyekto ay tinatayang nasa 15 hanggang 20 bilyong dolyar. Namuhunan si Jasper ng halos bilyong dolyar sa proyekto. Hindi niya isinama doon ang puhunan ng pamilya Lon na 4 na bilyong dolyar. Hindi pa man sila nakakarating ay kitang-kita na ni Jasper ang development site habang nakikinig sa ulat ni Sean sa sasakyan.
Ang site ay kumakalat sa 900,000 square feet sa buong South Bank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 457. Ang buong South Bank ng South Face River ay sasailalim sa development. Ang site ay humigit kumulang 900,000 square feet. Pagkatapos makipagpulong sa Departamento ng Pagpaplano, ang aming kasalukuyang plano ay magtayo ng pinagsama-samang sentro ng lungsod sa mismong sentro. Kabilang dyan ang isang Central Business District, isang CBD. Kasama sa CBD ang 20 palapag na komersyal na gusali at isang 40 palapag na gusali ng opisina. Ang 3 gusaling ito ay magsisilbing core ng distrito. Palibutan ito ng mga natitirang gusali. In terms of lifestyle, we plan to build 4 neighborhoods. Isang high-end na kapitbahayan, 2 sa mas mahirap na dulo ng spectrum, at isa para sa mga nasa gitna. Magkakaroon din ng 2 malalaking shopping mall, 2 kindergarten, at tig-isang elementarya, junior, at high school. Ang iba pang mga sumusuportang pasilidad tulad ng mga ospital, opisina ng munisipyo, at mga linya ng bus ay lahat ay inilaan sa budget. Hindi napigilan ni Sean na matuwa habang nagsusumbong kay Jasper. Sabi niya, "Mr. Lane, to be honest with you, I used to work at a state-owned real estate agency kung saan akala ko marami na akong karanasan. Gayunpaman, ang aming pag-unawa sa real estate ay dating walang iba kundi ang pagtatayo ng ilang mga kapitbahayan o mga gusali ng negosyo. Sa pinakadulo, kami ay kokontratahin para sa maraming gamit na mga gusali. Napagtanto ko lang kung gaano kalaki ang magagawa ng isang ahente bilang real estate nang makita ko ang panukala ng JW Real Estate para sa proyekto ng South Face River. Nagtatayo kami ng isang maliit na lungsod. Ang taong gumawa ng konseptong ito ay dapat na isang henyo. Siya ang epitome ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa real estate. Ang lahat ng iba pang ahensya ng real estate sa bansa ay parang maliliit na fries at hindi na sulit kahit isang sulyap sa akin ngayon. Napangiti si Jasper nang marinig iyon. Natural, siya ang nakabuo ng konsepto ng proyekto. Literal na ang bawat lungsod sa bawat bansa sa mundo ay magiging ganyan sa hinaharap. Wala nang sorpresa. Gayunpaman, kapag ang gayong konsepto ay ipinakilala sa isang mundo 20 taon bago ang panahong iyon, si Jasper ang magiging pioneer sa industriya ng real estate. Natural lang na nabigla si Sean. Nakangiting sinabi ni Jasper, "Marami pa ring mahuhusay na individual sa bansang ito. Gumamit lang ako ng ilang karanasan na nakuha ko sa ibang bansa at pinagsama ito sa kung ano ang nais ng mga lokal na makabuo ng disenyong ito. Gayunpaman, baguhan pa rin ako. Ang disenyong ito ay muling ginawa ng ilang beses nang may hatid ito sa Instituto ng Disenyo bago ito maaprubahan. Kayong mga profesional ay tiyak na magkakaroon ng mas mahusay na mga ideya kaysa sa akin kapag nakakuha ka ng ilang karanasan." Natigilan si Sean. "Mr. Lane, ikaw ang nagdisenyo nito." "Oo." Tumanggaw si Jasper bilang pag-amin nito. Kumbinsido ngayon si Sean habang sinabi niya, "Sa wakas alam ko na kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi nilang palaging may mas mahusay kaysa sa iyo. Tinatanong ako ng mga dati kong kaibigan sa industriya kung sino ang gumawa ng disenyo para sa South Face River sa pinakamatagal na panahon. Ikaw pala, Mr. Lane." "Mr. Lane, siguradong sisikat ang JW Real Estate kapag natapos na ang proyektong ito. Malalaman tayo ng buong bansa." Habang nagsasalita sila, huminto ang sasakyan sa development site. Nakipag-ugnayan na si Sean sa taong namamahala sa site. Nang huminto ang sasakyan, isang linya ng mga inhinyero at kanilang mga supervisor ang nasa pintuan ng kotse, nakikipaglaban para sa pagkakataong buksan ang pinto para kay Jasper. Pagbati, "Mr. Lane. Welcome sa site, Mr. Lane. Pakipasok, Mr. Lane." Habang nagsasalita silang lahat sa kanya ng may paggalang, ikanaway ni Jasper ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pumunta lang ako para tingnan. Nandito na ba ang mga tao mula sa gobyerno ng Northeast City?" "Dumating na sila at naglilibot sa lugar ngayon," sabi ng isang supervisor. "Dalhin mo ako," mahinahong sabi ni Jasper. Nakatalikod si Ian sa South Face River. Sa kaloob-looban, siya ay malalim na nanginginig habang pinagmamasdan ang napakalaking lugar na umaabot sa kung saan nakikita ng mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 458.
Hindi lang siya, bakas din sa mukha ni Norman na may kasama siya. Ang taong nakatayo sa tabi nila ay ang taong namamahala mula sa pamahalaan ng lungsod ng Northeast, at medyo natuwa at ipinagmamalaki niya nang ipakilala niya ang dalawa sa site. Bukod sa Swallow Capital, Waterhoof City, at Cavern City, ang proyekto ng South Face River ay ang pinaka-advanced at modernong proyekto sa pagtatayo ng lungsod sa bansa. Higit pa rito, ito rin ang kasalukuyang pinakamahalagang proyekto sa lalawigan. Kapag natapos na ang proyektong ito, makakatulong ito na mapahusay ang lalawigan sa antas ng impluwensya at pagiging mapagkumpetensya. Kasalukuyan itong humigit kumulang 40% na nakompleto, at tinatansya namin na ito ay ganap na makumplito sa unang bahagi ng susunod na taon. Nakaramdam ng inis si Norman habang nakikinig sa kanyang kausap. Siya at si Ian ay hindi naglakbay mula sa Waterhoof City upang pakinggan ang mga tao na purihin ang kakayahan ni Jasper. Hinding-hindi ako maniniwala na isang 20 taong gulang na batang lalaki ang namamahala sa gayong napakalaking proyekto kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata. Wika ni Norman sa mabigat na tono. Palagi kong iniisip na si Dawson ang namamahala dito. Sinong mag-aakalang supervisor lang si Dawson samantalang si Jasper ang tunay na utak. Mukhang hindi natin naiintindihan ang dynamics ni na Jasper at Dawson. Nagsalita si Ian pagkatapos ng mahabang paghinto, kahanga-hanga. Kung magpapatuloy si Jasper ng ganito sa loob ng isa pang 10 taon, sa palagay ko ay hindi na tayo magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin siya. Napailing si Norman habang sinasabi, inaamin ko na may potential siya, pero hindi pa rin siya ganoon ka-powerful kumpara sa amin ngayon. Higit sa lahat, tingnan kung ilang taon na siya. Anong mga pakulo kaya ang nasaksihan niya sa kanyang buhay? Ay papaikot natin siya sa paligid natin kung iisipin lang natin ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Ian. Kapareho niya ang iniisip ni Norman bago siya dumating sa site. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, masama ang pakiramdam niya ngayon habang nakatalikod siya sa South Face River. Napatingin siya sa construction site, na unti-unting lumalabas ang maririnig na aura nito na parang isang higanteng hayop. Ang timog na bangko ay isang perlas na may malaking halaga. Gayunpaman, ito ba ay isang matalinong pagpili na bumuo ng North Bank para lamang makabalik kay Jasper? Magulo ang emosyon ni Ian. Pakiramdam niya ay sumakay siya sa isang tren na umalis sa istasyon at huli na siya para makababa. Noon lang, sinabi ng kinauukulan, narito ang mga taga JW Real Estate. Napatingin sina Ian at Norman. Nakita nila ang isang pulutong ng mga tao na naglalakad papunta sa kanila, at kabilang sa kanila ay isang binata na makikilala nila kahit na siya ay nasunog hanggang sa malutong. Napapaligiran siya ng iba pang mga tao, tulad ng kung paano pinalibutan ng mga bituin ang buwan. Lumapit si Jasper sa kanila. Ang kanyang posture at galaw ay naghatid ng kanyang pagtitiwala. Pinipigilan ni Ian ang kanyang emosyon. Wala nang saysay ang umiwas ngayon. Ang tanging magagawa niya ay lumaban hanggang kamatayan. Nang mapasulyap sina Ian at Norman kay Jasper, napansin din niya ang mga ito. Nagtama ang mga tingin nila sa gitna ng hangin. Tila kumaluskos at sumiklab ang mga electric spark sa katahimikan. Nang makalapit sa kanila si Jasper at ang kanyang mga kasama, narinig nilang tumawa si Jasper habang sinasabi, Mr. Hall, Mr. Gardner, bakit hindi mo ipaalam sa akin ng maaga na gagawa ka ng biyahe dito mula sa Waterhoof City? Kung may lumabas na balita, aakusahan ako ng mga tao na walang galang at minamaltrato ang aking mga nakatatanda na dumating bilang mga bisita. Ang pambungad na pahayag ni Jasper ay walang iba kundi magalang, at siya ay may palakaibigang tindig habang nagsasalita. Gayunpaman, sina Ian at Norman ay nakaranas. Ramdam na ramdam nila ang nakatagong sarcasm sa likod ng pagsasalita ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 459. Ito ay isang kapos-palad na hindi pagkakaunawaan. Sa una ay naisip ko na ang South Face River ay nagkakahalaga ng pagbuo at ang South Bank ang aking unang pinili. Sa kasamaang palad, ang swerte ay wala sa aming panig, at ang mga karapatan sa pag-unlad para sa South Bank ay naklaim na. Kaya, maaari lamang tayong pumunta para sa pangalawang pinakamahusay na pagpipilian ngayon at bumuo ng North Bank. Hindi ko akalain na ikaw ang mamamahala sa pagbuo ng South Bank, Jasper.
Bahagyang may ngiti sa labi si Ian nang sumagot ito. Tumawa si Jasper. Sa tingin ko ito ay isang magandang bagay. Iniisip ko lang kung gaano hindi balanse kung ang North Bank ay magiging isang desolated area habang ang South Bank ay naging isang modernong lungsod pagkatapos ng proyekto. Ito ay isang magandang bagay ngayon na ang iyong kumpanya ay lumabas at nagpahayag ng interes sa pagbuo ng North Bank. Mabuti kung ganyan ang iniisip mo. Gayunpaman, mangyaring huwag isipin na tina-target namin ang sinuman sa pamamagitan ng pagpunta dito. Hindi namin sinasadya iyon, sabi ni Ian habang nakangiti. Tumawa si Jasper. Siyempre hindi. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa, naramdaman ng lahat na nanonood ang nakatagong gilid sa payapang at masayang kapaligiran. Kasama si Sean, lahat ng mula sa JW Real Estate ay may masamang tingin sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Ian at Norman. Ito ay malinaw na sila ay narito upang alisin ang kanilang negosyo mula sa kanila at maglunsad ng isang labanan laban sa kanila. Paano kaya sila dumating na may mabuting hangarin? Nagsimula ring maging kakaiba ang kapaligiran. Noon lang, ngumiti ang namamahala mula sa gobyerno ng Northeast City at sinabing, Mr. Lane, isa ka sa mga paparating na batang negosyante sa probinsya. Ngayong itinakda na nina Mr. Hall at Mr. Gardner ang kanilang pag-asa sa kinabukasan ng North Bank, makabubuti sa magkabilang panig na magtulungan. Sinulyapan ni Jasper ang kinauukulan at bahagyang ngumiti habang sinasabi, we're all just going about our own business. Siyempre, hinding-hindi ako tatanggi sa anumang bagay na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng lalawigan. Lumiwanag ang mukha ng kinauukulan nang marinig iyon at sinabing, Mr. Si Hall at Mr. Gardner ay nakaisip ng isang panukala noong nakaraan. Plano nilang i-connecta ang hilaga at timog na pampang ng South Face River. Kailangang magtayo ng tulay sa kabila ng ilog para mangyari iyon. Ano ang iyong iniisip dyan, Mr. Lane? Nagpapasalamat si Jasper, magandang ideya iyan. Kapag ang tulay ay naitayo at nakabukas para sa pag-access, ang hilaga at timog na pampang ng South Face River ay magkakadugtong. Iyon ay lubos na magpapalakas sa ekonomiya ng North Bank. Siyempre, approve ako. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang sabihin niya iyon. Masasabi ng lahat na may malinaw na mata na iminungkahi nina Ian at Norman ang pagtatayo ng tulay upang makatanggap din sila ng bahagi sa mga kita mula sa pagpapaunlad ng Southern Bank ng South Face River. Ang hilagang pampang ay tiwangwang dahil sa South Face River. Pinaghigpitan nito ang pag-unlad ng ilang mga distrito doon. Kahit na ang isang tulala ay masasabi na ang South Bank ay magiging bagong kabisera ng probinsya kapag natapos na ang proyekto sa South Bank. Higaitan nito ang lahat ng iba pang lugar sa lalawigan. Kaya, kung ang tulay ay itinayo, ang lahat ng hilagang bangko na kailangang gawin noon ay umupo at magmukhang maganda upang makatanggap ng bahagi ng mga kita. Hindi makatwiran para kay Ian at Norman na umalis na may ganitong mga benepisyo pagkatapos na mamuhunan si Jasper ng napakaraming pera sa proyekto. Kaya naman, maging ang mga taga City Hall ay handa na manood ng matinding pagtutol ni Jasper at makipag-away pa kay Ian at Norman dahil sa panukala. Gayunpaman, ginulat ni Jasper ang lahat sa pamamagitan ng agad na pagsang-ayon sa ideya. Mr. Lane, yun ba talaga ang iniisip mo? Tanong ng kinauukulan. Ngumiti si Jasper at sinabing, ako ay taga Southeast Province, at pakiramdam ko ay responsable ako sa pag-unlad ng lalawigan. Bakit ko tatanggihan ang isang plano para mapaunlad pa ang lalawigan? Siyempre, sincere ako dito. Napabuntong hininga ang kinauukulan. Sige, sige. Ang mga bayani ay nagiging mas bata at mas bata. Walang makakapantay sa dami ng kabutihang loob mo, Mr. Lane. Tumawa si Jasper habang sinulyapan sina Ian at Norman bago sinabing, gayunpaman, mayroon akong dalawang maliliit na kahilingan at mungkahi. Nagkatinginan sina Ian at Norman, na hindi na nagsalita mula noon. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Alam nilang hindi tanga si Jasper at walang paraan na hindi niya napagtanto kung bakit nila iminungkahi ang pagtatayo ng tulay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 460. Dahil sa prangka na pag-uugali ni Jasper, hindi sila mapalagay. Gayunpaman, ngayong nabanggit na ni Jasper ang kanyang dalawang kahilingan, ibig sabihin ay gagantay na siya. Siniguro ni Ian at Norman na nakaalerto sila.
Interesado sila sa gagawin ni Jasper. Pakituloy, Mr. Lane, ang namamahala mula sa pamahalaan ng Noretias City ay kumaway ng kamay habang siya ay nagsasalita ng masaya. Ang persuading Jasper ay isa sa mga bagay na kasama sa listahan ng gawain na ibinigay sa kanila ng kanilang superior. Hindi madaling gawa iyon. Okay lang kung ang tao ay isang karaniwang negosyante dahil ang mga taong ito ay hindi kailanman nang ahas na sumalungat sa City Hall. Gayunpaman, si Jasper Lane ay hindi ordinaryong negosyante. Kahit na siya ang taong namamahala mula sa pamahalaan ng Noretias City, wala rin siyang lakas ng loob na umarte kay Jasper. Gayunpaman, hindi na niya kinailangan pang magsabi ng kahit ano bago ipahiwatig ni Jasper ang kanyang interes at pakikipagtulungan. Paanong hindi siya nakakaramdam ng saya? Si Jasper na yata ang pinakagwapong lalaki sa mundo para sa kanya ngayon. Simple lang. Ang paggawa ng tulay ay isang magandang bagay, at bagamat nilayon kong suportahan ito, sa kasalukuyan ay mayroon akong proyekto na nangangailangan ng ilang milyong dolyar ng mga pagbabayad bawat araw. Kaya, hindi ko masusuportahan ang proyekto sa pananalapi. Iyon ang una kong hiling. May nakakalokong ngiti sa mukha ni Jasper. Siya ay mukhang isang batang baguhan na nahihiyang nagsasabi sa kanyang Panginoon na siya ay walang karanasan at nangangailangan ng higit pang pagsasanay. Ang pangalawa ay isang mungkahi. Ang mungkahi ko ay ang tulay na ito ay umaabot sa kung saan ang South Face River ay nakakatugon sa dagat. Hindi lamang natin makokonekta ang hilaga at timog na mga bangko, ngunit maaabot din natin ang ilang mga isla. Dapat mong ibigay ang lahat kung sinusubukan mong gumawa ng mabuti. Ang mga tao sa mga isla ay umaasa sa mga ferry upang maglakbay, at wala silang mga kalsada na patungo sa labas ng mundo. Paano natin mapapalakas ang ekonomiya sa ganoong paraan? Mas marami kang makikinabang kung palawigan mo ang tulay para marating ang estero. Halos magmura si Norman nang marinig ang sinabi ni Jasper. Yung Little B** starred na si Jasper Lane, itinapon niya sila sa ilalim ng bus. Pilit na pinipigilan ni Norman na suntukin si Jasper habang pinagmamasdan ang huli na nakangiti at nagsasalita. Ang pangunahing dahilan ng pagtatayo ng tulay ay upang gatasan ang kasikatan na maiipon ng South Bank. Sa ganitong paraan, maaakit nila ang ilang tao sa Hilagang Pampang, na isang tiwangwang, at resadong lugar. Gayunpaman, aabutin ng malaking halaga ang paggawa ng tulay. Nabanggit lamang ni Ian at Norman ang pagbabayad ng kanilang sarili para sa pagpapagawa ng tulay upang makapasok sa magagandang libro ng City Hall. Ang problema ay hindi nila madala ang kanilang mga sarili na maglabas ng pondo na ilang bilyong dolyar mula sa kanilang mga bulsa. Kaya, nakahanap sila ng butas. Kukunin nila si Jasper para pandohan din ang proyekto. Napakasaya ni Norman sa kanyang sarili matapos ang planong iyon. Kung tatanggihan ni Jasper ang kanyang proposal, malalagay siya sa masamang ilaw sa City Hall dahil mukhang kuripot siya. Mas maganda kung papayag siya, parang isang taong umiinom ng lason para mapawi ang uhaw. Ito ay katumbas ng pagtulong niya sa pagpapaunlad din ng North Bank. Ito ay isang plano na idinisenyo upang ilagay si Jasper sa isang malagkit na sitwasyon. Hindi akalain ni Norman na ganoon kadaling maresolba ni Jasper ang sitwasyon. Hindi lamang siya tumanggi na pandohan ang proyekto, ngunit iminungkahi pa niyang palawigan ang haba ng tulay hanggang sa estero na 40 milya ang layo. Hindi ba iyon nangangahulugan na sila ni Ian ang magiging punong-puno ng biro ng lahat kapag nabigo silang gumawa ng tulay? Hindi ba iyon nangangahulugan na siya at si Ian ay magiging dalawang tanga mula sa Waterhoof City na dumating para bigyan ang mga mamamayan ng Southeast Province ng libreng benepisyo? Lalong pumangit ang ekspresyon ng mukha ni Ian at Norman nang matapos magsalita si Jasper. Natahimik din ang namamahala sa City Hall habang paulit-ulit na sumulyap sa dalawang lalaki. Tila hinihintay niya ang kanilang tugon. Kahit na ano, hindi may kakaila na sa paghila ng carpet sa ilalim ng kanilang mga paa ay matinding sakit ang naidulot ni Jasper kina Ian at Norman.